Kabanata 4301. Umupo si James, at umupo si Luis sa tapat niya. Hindi walang dahilan na ang Dooms ay naging pangunahing lahi sa Greater Realms. Napabuntong hininga si Luis. Kahit na ang mga anghel ay isa sa 10 dakilang lahi, ang pagkakaiba sa pagitan nila at ng Dooms ay napakalaki. Medyo naitago mo rin ang sarili mo, Mr. Luis. Hindi alam ng The Greater Realms ang pagkakaroon ng overworld outsider na tulad mo sa loob ng mga anghel, nagsalita si James. Kinaweya naman ito ni Luis at sinabing, "What kind of overworld outsider can I be considered? Isa lang akong taong may malalim na attachment at mas mahabang buhay, wala nang iba pa." Hindi kailanman itinuring ni Luis ang kanyang sarili na isang overworld outsider. Ang kanyang kaharian ay nasa Eternal Boundless Supreme Path rank lamang. Nahuhuli pa rin siya ng malayo kumpara sa ibang mga karera na overworld outsiders na umabot sa peak late stage ng Terra Acme rank. Ang kanyang lakas ay halos hindi maisa sa alang-alang na katumbas ng gitnang yugto ng Terra Acme rank. Hindi napigilan ni James na magtanong, "Ano ang kinahuhumalingan mo, Mr. Luis?" Napabuntong hininga si Luis at sinabing, "Ito ang ambisyon na push pa sa Boundless rank noon. Gusto kong pumunta ng mas malayo pa sa Boundless rank, pero naantala ang aking cultivation. Kung hindi, tiyak na inukit ko ang sarili kong lugar sa Greater Realms." Si Luis ay may napakalawak na talento, na nalampasan ang anumang kababalaghan ng kanyang panahon. Siya ay walang kapantay sa kanyang panahon, katulad ng kung paano si Wyatt ay walang kapare sa anumang kababalaghan sa panahong ito. Gayunpaman, nakakalungkot, patuloy ni Luis, dahil sa pagkahumaling na ito na hindi ko kailanman nalampasan sa Terra Acme Path. Ang paglilinang at mga tagumpay na mayroon ka ay dapat magbigay sa iyo ng pagpasok sa Terra Acme rank sa anumang oras, wika ni James. Dahil nagtagal ka sa Eternal Boundless Supreme Path rank sa loob ng mahabang panahon, naipon at napino mo ang iyong kapangyarihan. Ang iyong cultivation ay mabilis na asenso kapag nakapasok ka sa Terra Acme rank, at sa mga susunod na yugto, ang iyong kapangyarihan ay magagawang madaig ang mga nabubuhay na nilalang sa parehong kaharian. Kapag naabot mo na ang kaharian na ito, walang alinlangang makakahanap ka ng isang lugar para sa iyong sarili sa loob ng Divine rank. Kaya kung pumasok sa Terra Acme rank anumang oras, ngunit matagal na akong nagtagal sa Eternal Boundless Supreme Path rank. Tunay na hindi pagpayag ang pumipigil sa akin mula sa pagtalon sa Terra Acme rank. Napabuntong hininga si Luis at bahagyang umiling. Hindi napigilan ni James na magtanong, ano nga ba ang tunay na katangian ng walang hangganan na ranggo? Dumating siya sa lugar na ito upang maunawaan ang kakanyahan ng walang hanggan. Natutunan na niya ang ilang impormasyon mula kay Deshawn, ngunit gusto niyang malaman ang higit pa. Boundless, nang banggitin ni James ang Boundless rank, naging solemn na ang ekspresyon ni Luis. Ang walang hangganan ay nangangahulugang walang hanggan, paliwanag ni Luis, ang paglagpas sa mga hadlang ng mga kaharian ay nagbibigay daan sa walang limitasyong pagsulong ng kapangyarihan. Nalalampasan ang mga hadlang ng mga kaharian. Tila naunawaan ni James ang konsepto ngunit nais ng karagdagang paglilinaw. Ipinaliwanag ni Luis, ang mga real ay nagbibigay ng pinakamalaking hadlang sa pagsulong ng kapangyarihan. Halimbawa, kahit na ang kapangyarihan sa Henel Supreme Path rank ay mabigat, hindi ito maihahambing sa lakas ng Terra Acme rank. Yan ang balakid ng realms. Kahit na ang isang tao ay nasa huling yugto ng Permanence Acme rank at nagtataglay ng mahusay na lakas, hindi nila matatalo ang isang tao sa maagang yugto ng Terra Acme rank. Siyempre, under normal circumstances ang binanggit ko. Mayroon pa ring ilang mga henyo na naghahangad ng pagiging perpekto sa bawat kaharian. Para sa gayong mga henyo, ang kanilang kapangyarihan ay mabigat pa rin kahit na ang kanilang kaharian ay mas mababa kaysa sa ibang mga nilalang. Gayunpaman, maaari lamang nilang malampasan ang isa o dalawang menor de edad na kaharian kahit na sila ay malakas. Kunin mo, halimbawa, malakas ka talaga sa Quasi-Acme rank. Kahit na wala ang tatlong pagbabagong sunog ng Flame Art, ang iyong sariling kapangyarihan ay maihahambing sa Permanence Acme rank. Gayunpaman, hindi ka pa rin umaasa sa sarili mong kapangyarihan para makipaglaban sa isang tao sa Terra Acme rank. Iyan ang balakid ng mga kaharian,
ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan batay sa mga kaharian. Ang walang hanggan ay maaaring makalusot sa balakid ng mga kaharian. Kahit na sa quasi-boundless Supreme Path rank, maaaring labanan ng isa ang tuktok ng Terra Acme rank o maging ang Kylum Acme rank. Gayunpaman, ito ay teoretikal lamang. Sa buong kasaysayan, walang nabubuhay na nilalang ang nakamit ang gayong tagumpay. Nagsalita si Lewis ng ilang salita mula sa kanyang puso. Wala siyang itinago kay James, na nagpapanggap kay Wyatt. Kabanata 4302. Ang sinabi ni Lewis ay lahat ng karaniwang kaalaman sa paglilinang. Alam ng lahat na kung mas mataas ang kaharian, mas malakas ang kapangyarihan. Gayunpaman, walang buhay na nilalang ang nag-isip kung posible bang makamit ang walang limitasyong kapangyarihan ng hindi sumusulong sa mas mataas na kaharian sa loob ng parehong kaharian. Pinag-isipan ni Deshawn ang tanong na ito, at ganoon din si Lewis. Bagamat maaaring magkaiba ang kanilang mga pangunawa sa ilang lawak, sa pangkalahatan ay magkatulad sila ng mga pananaw. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni James na magtanong, Mr. Lewis, nanatili ka sa Eternal Boundless rank sa hindi mabilang na edad, ngunit hindi ba gaanong bumuti ang iyong lakas sa mahabang taon na iyon? Paano magiging pare-pareho lang ang Eternal Boundless Supreme Path rank sa gitnang yugto ng Terra Acme rank? Mr. Lewis, ikaw ay isang henyo minsan. Kahit na sa huling yugto ng Permanence Acme rank, magagawa mong labanan ang mga ordinaryong maagang yugto ng Terra Acme rank, maging ang overworld outsiders mula sa gitnang yugto ng Terra Acme rank. Ipinaliwanag ni Lewis, kung mas mababa ang cultivation realm, mas karaniwan ang pakikipaglaban sa mga kalaban sa mas matataas na kaharian. Gayunpaman, kapag mas mataas na ang kaharian, lalong nagiging mahirap na labanan ang mga kalaban ng mas matataas na kaharian. Bagamat ang pagkakaiba sa pagitan ng Permanence Acme rank at ng Terra Acme rank ay mukhang maliit, ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay makabuluhan. Sa buong kasaysayan, napakakaunting mga nabubuhay na nilalang ang nakasali sa mga labanang lampas sa kanilang kaharian matapos maabot ang Henel Supreme Path rank. Ikaw, gayunpaman, ay isang exception. Tumingin siya kay James. Batay sa salaysay ni Jethro, alam na niya ang tungkol sa mga laban ni James sa sinaunang kaharian. Gayunpaman, hindi iyon sapat para patunayan na talagang kaya ni James na makipaglaban sa overworld outsiders ng Terra Acme rank noong panahon niya sa Ancient Realm. Iyon ay dahil ang Dead Demon, na dating kilala bilang Devouring Demon, sa kabila ng pagkakaroon ng paglilinang ng isang maagang yugto ng Terra Acme rank, ay walang kapangyarihan ng isang maagang yugto ng Terra Acme rank. Ang kanyang pisikal na katawan ay pinagsama-sama, at ang kanyang kaluluwa ay pinagsama. Pagkatapos lamang na mamagitan si James ay naging kumpleto ang kanyang kaluluwa, na nagpapahintulot sa kanya na dahan-daang ibalik ang kapangyarihan ng maagang yugto ng Terra Acme rank. Kung makakatagpo si James ng isang overworld outsider na nakarating sa maagang yugto ng Terra Acme rank sa pamamagitan ng wastong paglilinang, kahit na sa kanyang kasalukuyang lakas at ang pagdaragdag ng Death Celestial Sword, maaaring hindi siya tugma. Si Deshawn ay napakalakas, na naabot ang half-step boundless Supreme Path rank, ngunit kahit na siya ay hindi magiging katapat ng mga Death Spirit ng Eternal Boundless Supreme Path rank. Malamang na agad na mapatay si James nang walang labis na pagtutol kung makakaharap niya ang isang tunay na Eternal Boundless Supreme Path ranks overworld outsider tulad ni Lewis. Sina James at Lewis ay nakikibahagi sa isang talakayan sa espiritual na bundok, na pinag-aralan ng paksa ng walang hanggan na ranggo. Walang pinigilan si Lewis at hayagang ibinahagi ang kanyang pangunawa, ipinaliwanag ito ng detalyado kay James. Si James ay gumugol ng isang panahon ng 30,000 taon sa lugar na ito, kung saan siya ay nanatili kasama ni Lewis. Talagang naunawaan niya ang konsepto ng mga pananaw ng Boundless at Lewis, na katulad ng kay Deshawn. Makalipas ang 30,000 taon, tumayo si James na ikinulong ang kanyang mga kamao, at sinabing, "Nagpapasalamat ako sa nagbibigay liwanag na mga turo at patnubay nitong nakalipas na 30,000 taon, G. Lewis. Mayroon na akong malinaw na pag-unawa sa Boundless." Tumingin si Lewis kay James habang hinahaplos ang kanyang balbas, at sinabing, "Ang iyong mga pananaw ay kapansin-pansin at lubos na nagbigay inspirasyon sa akin."
Gayunpaman, sigurado ka bang gusto mong pumasok sa Boundless Ramp? Ito ay nangangailangan ng oras at akumulasyon, hindi isang bagay na maaaring makamit sa isang gabi. Binibigyang pansin ko rin ang kasalukuyang sitwasyon ng Dome Race at ang Greater Realms. Natatakot ako na walang sapat na oras para suportahan ang iyong paglalakbay sa Boundless Ramp. Ngumiti si James at sinabing, sa totoo lang, kailangan talaga ng oras at pag-iipon. Gayunpaman, sa sapat na bilang ng mga Empyrean herbs at masaganang enerhiya, maaari itong lubos na makatipid ng oras. Totoo yan, ngunit kapag ang mga limitasyon ng isang pambihirang tagumpay sa kaharian ay nararamdaman, nagiging imposibleng sugpuin ang kapangyarihan sa loob ng sarili. Sa puntong iyon, hindi nito mapapahusay ang anumang lakas kahit gaano pa karaming enerhiya ng heaven at worth ang naabsorb. Nangangailangan ito ng panahon upang sugpuin ang kaharian at dahan-daang itaas ito. Alam ko na ang gagawin ngayon. Ipinahayag muli ni James ang kanyang pasasalamat, na nagsasabing, nagpapasalamat ako sa iyong patnubay, ngunit limitado ang oras ko sa Dooms. Hindi ako magtatagal. Lalabas ako at magkakaroon ng karanasan sa loob ng isang yugto ng panahon, sa paghahanap ng paraan upang maabot ang quasi-boundless ramp. Kasunod ng plano ni James, ang unang hakbang ay ang paglusot sa mga limitasyon ng half-step boundless ramp. Gayunpaman, hindi siya magtatagal sa larangang ito. Kapag naabot na niya ang quasi-boundless rank, lalakas ang kanyang kapangyarihan, at layunin niyang makapasok sa eternal boundless ramp. Sa puntong iyon, ang kanyang kapangyarihan ay hihigit sa kapangyarihan ng mga buhay na nilalang sa parehong kaharian. Magagawa niyang duminahin ang mga nasa parehong antas at makisali pa sa mga laban na higit sa kanyang sariling kaharian. Habang siya ay sumulong pa at pumasok sa Terra Acme Path, ang kanyang kapangyarihan ay magiging mas nakakatakot. Hindi na sinubukan ni Luis na hikayatin pa si James dahil determinado siyang umalis. Since you insist, wala na akong masasabi. Sana hindi na tayo magkita ulit sa battlefield. Kabanata 4303. Naunawaan ni Luis ang sitwasyon na naghihintay sa hinaharap. Hindi gaanong nagsalita si James, hindi rin siya nagtagal sa lugar na iyon. Nawala siya ng walang bakas. Hindi rin niya hinanap si Jethro o si Leilani ngunit tahimik na umalis ng walang ingay. Wala sa mga anghel ang nakakaalam tungkol sa kanyang pag-alis maliban kay Luis. Alam ni James na ang kanyang hitsura sa gitna ng mga anghel ay tiyak na mapapansin ng mga Dooms, gaya ng hayagang inihayag niya ang kanyang sarili. Ang kanyang susunod na destinasyon ay ang punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect, kung saan kailangan niyang magkaroon ng bagong pagkakakilanlan at maging ang tunay na James. Nawala ang ngiti sa mukha ni Luis pagkaalis ni James, at unti-unting naging solemn na ang ekspresyon nito. Siguro dapat ko nang ilabas ang aking panloob na panghihinayang. Ang hinaharap ng Greater Realms ay magkakaroon ng malaking kaguluhan sa mga tao at ang Dooms na nag-aagawan para sa pangingibabaw, na makakaapekto sa lahat ng lahi, mahinang bulong ni Luis. Bilang isang mataas na ranggo sa mga anghel, hawak ni Luis ang katayuan ng isang Grand Patriarch, ngunit ang kanyang kaharian ay hindi ang pinakamataas. Siya ay nakatayo doon, malalim sa pagmumuni-muni, at pumasok sa isang nakatutok na katayuan sa pagmumuni-muni. Maraming mga imahe ang nag-flash sa kanyang isipan, na naglalarawan sa mga pangyayaring naganap pagkatapos ipagpalagay ni James ang pagkakakilanlan ni Wyatt. Boom! Sa wakas, lumitaw sa kanyang isipan ang isang imahe ni James na nagtutulak ng espada. Ang haka-haka na espadang ito ay sumabog sa loob ng kanyang kamalayan. Tila nabasag nito ang kanyang panloob na panghihinayang. Ayaw nang magtagal ni Luis sa estado ng Eternal Boundless Supreme Path rank. Kailangan niyang mabilis na maabot ang Terra Acme Path. Pupunta siya sa huling yugto ng Terra Acme kapag ang Greater Realms ay bumaba sa totoong kaguluhan. Tumalikod siya at naglakad patungo sa bamboo house sa likod niya. Pagpasok sa bahay na kawayan, isinara ang pinto sa likod niya, at lumitaw ang isang misteryosong time formation sa paligid ng bamboo house. Inilihim ni Luis ang kanyang sarili sa loob ng pagbuo ng oras, nagsimula sa kanyang paglalakbay patungo sa Terra Acme Path. Ang pag-abot sa Terra Acme rank ay hindi isang mahirap na gawain para sa kanyang paglilinang at mga tagumpay. Samantala, tahimik na iniwan ni James ang mga anghel.
Pumasok siya sa state of invisibility sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang aura. Pagkaalis, dumating siya sa malawak na kawalan sa labas ng Thalerrealm Universe. Mayroong maraming mga universo sa paligid ng Thalerrealm Universe, ngunit sila ay medyo mahina at itinuturing na mga subordinate na universo ng Thalerrealm Universe. Mabilis na inilalayo ni James ang kanyang sarili mula sa magulong kawalan na ito, na pumasok sa tunay na magulong kawalan. Ang kanyang hitsura ay nagsimulang magbago ng unti-unti, bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Ang kanyang soul aura ay sumasailalim din sa isang pagbabagong anyo, na pinagtibay ang soul aura ng isang tao. Phew! Si James ay nagbalat kayo bilang Wyatt at nakapasok sa Doom sa panahong iyon, siya ay naubos. Nagpakawala siya ng mahabang hininga, nakaramdam ng ginhawa matapos bumalik sa sarili. Naramdaman ni James ang direksyon pagkatapos bumalik sa kanyang tunay na anyo at mabilis na pumunta sa rehiyon kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Ang rehiyon na ito ay matatagpuan sa isang liblib na lugar ng chaos, kung saan hindi mabilang na mga labanan ang sumiklab sa malayong nakaraan, na naging sanhi ng magulong kawalan upang maging lubhang hindi matatag. Gayunpaman, ang Heaven Eradicating Sect ay nakatuklas ng medyo ligtas na daanan sa loob ng magulong kawalan na ito matagal na ang nakalipas. Kahit na ang isang overworld outsider sa Acme rank ay makakatagpo ng magulong chaos space at haharap sa panganib kapag pumasok sa magulong void na ito nang wala itong secure na pathway. Kabanata 4304. Ilang beses nang bumisita si James sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect, kaya pamilyar siya sa ruta. Nag-navigate siya sa magulong kawalan ng madali at mabilis na nakarating sa maliit na universo kung saan matatagpuan ang Heaven Eradicating Sect. Ang universo ay maliit at hindi gaanong mahalaga sa Greater Realms. Biglang nakaramdam si James ng kakaibang kapangyarihan nang lumitaw siya sa maliit na universo na ito. Mayroong isang malakas na natitirang puwersa ng labanan na dumaraan. Nararamdaman niya ang napakalakas na resulta ng labanan kahit na siya ay nasa magulong kawalan sa labas ng maliit na universo. May mali, nakaramdam ng kaba si James. Ito ang punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Iilan lamang sa mga pangunahing miyembro ng human race ang nakakaalam nito. Paano nalaman ng overworld outsiders mula sa labas ng mundo ang tungkol sa lugar na ito? Huminga ng malalim si James at mabilis na tumakbo patungo sa maliit na universo sa unahan, lumitaw siya sa labas ng maliit na universo na may isang hakbang. Sa sandaling pumasok siya sa maliit na universo, naramdaman niya na ang landas sa langit sa loob nito ay nabasag. Ang buong universo ay nasa bingit ng pagbagsak, at isang napakalakas na puwersa ang humawak dito. Kung hindi, gumuho na ang mundong ito. Tinago agad ni James ang kanyang aura. Mabilis siyang naglakad patungo sa punong tanggapan nang makapasok siya sa universo kung saan matatagpuan ang Heaven Eradicating Sect of the Human Race. Sa puntong ito, hindi pa rin siya sigurado sa sitwasyon at hindi maihayag ang kanyang sarili ng Mad-Alien. Napakahalaga na suriin muna ang sitwasyon. Sa ilang sandali, dumating siya sa labas ng punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Ang lugar sa labas ng punong tanggapan ay nababalot ng makakapal na ulap. Maraming humanoid na buhay na nilalang, nakasuot ng baluti at may hawak na mga sibat sa loob ng mga ulap. The Doom Race, bulong ni James nang maramdaman niya ang aura ng mga nabubuhay na nilalang na ito sa kanyang pagdating. Ito ay talagang ang Dooms. Bakit lilito dito ang mga buhay na nilalang at hukbo ng Dooms? Natuklasan kaya ang aking pagpapanggap kay Wyatt, at lihim nilang nahanap ang tunay na kinaroroonan ni Wyatt at dumating upang iligtas siya. Kumunot ang noo ni James, iniisip ang iba't ibang posibilidad. Na-encounter na niya ang halos lahat ng overworld outsiders mula sa Dooms dati. Itinuon ni James ang kanyang sentido sa sitwasyon sa hinaharap at napagtanto na ang pinuno ng ekspedisyong ito ay walang iba kundi si Kamat Dalibor, isang pinagkakatiwalaang subordinate ng Yori Dalibor. Sinamahan ni Kamat si Yori sa hindi mabilang na taon, at humawak siya ng mataas na posisyon sa mga Dooms bilang isang elder ng sekta. Ang kanyang sariling cultivation realm ay malakas, na umabot sa gitnang yugto ng Terra Acme rank. Ang pagbuo ng Heaven Eradicating Sect's headquarters ay na-activate na. Higit pa rito, nakaranas na ito ng matinding labanan batay sa kasalukuyang kalagayan ng mundong ito.
Ito ay maliwanag na mayroong isang overworld outsider mula sa Heaven Eradicating Sect na namagitan upang protektahan ang universo na ito mula sa pagbagsak. Ramdam ni James na ang nagtanggol sa mundong ito ay walang iba kundi si Thea Callahan. Ang lakas ni Thea ay hindi pa fully recovered to its peak, kaya baka hindi siya katapat ni Kamat. Bukod dito, ang Kamat ay nagdala ng maraming makapangyarihang dooms, kabilang ang dalawa sa Acme rank, pati na rin ang isang napakalaking hukbo na may bilang na libo-libo. James. Naging solemn na ang ekspresyon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang humanap ng paraan para malampasan ang mga hukbo ng Doom Race at pumasok muna sa Heaven Eradicating Sect. Nagplano siyang makipagkita kay Thea at imbestigahan ang sitwasyon bago bumuo ng plano. Sa pasukan ng Heaven Eradicating Sect, si Kamat ay nakasuot ng itim na baluti, na sinamahan ng ilang matatanda. Ang isa sa mga elder ay nagtanong, "Sect Elder, bakit hindi natin sila ituloy habang tayo ay may kalamangan?" Seryoso ang ekspresyon ni Kamat habang tumugon, ang sekta na pag-aalis ng langit ay napakahusay na nagtago ng kanilang mga sarili. Hindi naging madali para sa amin na hanapin sila. Ang layunin natin sa pagkakataong ito ay ganap na maalis ang mga ito. Sa kasalukuyan, mayroong isang overworld outsider sa loob ng punong tanggapan, at hindi ako tiwala sa ating mga pagkakataon. Naipadala ko na ang mensahe pabalik sa aming lahi, at malapit nang dumating ang mga reinforcement. Kapag dumating na ang mga reinforcement, kahit na ang Heaven Eradicating Sect ay may overworld outsider na nagbabantay dito, makakatagpo sila ng isang trahedya na wakas dito. Ito ay magpahina sa pag-aalaga ng lahi ng tao at magbibigay sa ating patriarka ng sapat na panahon upang maghanda. Matalinong desisyon, Sect Elder. Palibutan natin sila ng ganito. Walang sinumang miyembro ng Heaven Eradicating Sect ang makakatakas. Maraming overworld outsiders ng Doom Race ang nambobola kay Kamat. Maingat na lumapit si James habang tinatago ang kanyang aura. Gayunpaman, hindi siya makahanap ng pagkakataon pagkatapos maghanap sa paligid. Ang punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect ay napapalibutan na ng hukbo ng Doom Race, na naging imposible para sa kanya na makalusot. Dapat ko bang pilitin ang aking pagpasok? Naging seryoso ang ekspresyon ni James. Kabanata 4305. Gayunpaman, ilalantad niya ang kanyang sarili sa sandaling makasuhan siya. Matapos itong pag-isipan, lumayo si James at nagpakita sa malayo, tinawag ang Death Demon. Guro, ang Death Demon ay nagkatawang tao, pinagdikit ang mga kamay nito. Sa isang iglap, tumingin ito sa hindi pamilyar na tao sa harapan nito, naramdaman ang aura ni James, at hindi maiwasang bahagyang kumunat ang noo. Tama, tao ako. Hindi itinago ni James ang kanyang pagkakakilanlan habang kaharap ang Death Demon. May mga sigil na inilagay niya sa kaibuturan ng kaluluwa ng Death Demon, kaya hindi siya nito may pagkanulo. Nang marinig ito, bahagyang nagulat ang Death Demon. Patuloy ni James, "I will tell you the details later. Kailangan ko ang tulong mo ngayon." Pagkatapos ng ilang sandali ng bahagyang pagkalito, ang Death Demon ay nagtanong, "Pakiusap, ibigay mo ang iyong mga utos, guro." Sabi ni James, "Ako ay kasalukuyang nasa loob ng punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Sila ay nasa ilalim ng pagkubkob, ngunit hindi ko alam ang eksaktong dahilan sa likod nito. Hindi ako sigurado kung hinahabol ng mga mananakop ang tunay na Wyatt Dalibor o gusto lang nilang sugpuin ang sekta na nagwawakas ng langit. Kailangan kong gumawa ka ng kaguluhan habang ako ay nakapasok sa Heaven Eradicating Sect at naiintindihan ang sitwasyon." Sige, walang pag-aalinlangan ng tugon ng Death Demon. "Mag-ingat ka." Ang nangunguna sa Doom sa pagkakataong ito ay si Kamat, na ang lakas ay nasa gitnang yugto ng Terra Acme rank. Wala kang kalaban-laban sa kanya kahit na fully recovered na ang lakas mo, James cautioned. "Ang iyong gawain ay lumikha ng kaguluhan habang ako ay pumapasok sa Heaven Eradicating Sect. Dapat kang umatras at magtago kapag nasa loob na ako hanggang sa bigyan kita ng karagdagang mga tagubilin." Naiintindihan. Tumango ang Death Demon. Inactivate ni James ang kanyang concealment technique at nawala sa paningin pagkatapos ng pag-aayos. Sa kabilang banda, ang Death Demon ay nagpahayag ng kanyang sarili ng hayagan, na lumilitaw sa likod ng mga hukbo ng Doom Race.
May hawak siyang mahabang espada sa kanyang kamay. Bagamat hindi ito maihahambing sa espada na nabuo ng liwanag ng Acme, isa pa rin itong mabigat na espada. Gamit ang espada sa kamay na nagpapalabas ng isang malakas na aura at naglalabas ng napakalaking layunin ng pagpatay, ang Death Demon ay naging isang beacon ng napipintong panganib. Naging makapal ang hangin sa kanyang nakamamatay na presensya, at agad itong naramdaman ng overworld outsiders of the Doom Race. May kaaway tayo sa likod natin. Mag-ingat ka. Sigaw ni Kamat. Agad na naging alerto ang buong hukbo ng Doom Race. Ang Death Demon na may hawak ng kanyang espada ay naglunsad ng kanyang pag-atake ng walang pag-aalinlangan. Ang lakas ng espada ay napakalakas at makapangyarihan, tumatawid sa larangan ng digmaan. Ilang overworld outsiders ng Doom Race ang humakbang upang harapin ang paparating na sword energy, ngunit ang mga nabubuhay na nilalang ng Doom Race na umatake ay hindi katugma sa Death Demons. Sa isang iglap, sila ay nasugatan. Nasaksihan ang eksenang ito, personal na kumilos si Kamat, na umabant na may hawak na sibat. Sa kaguluhan na naganap, sinamantala ni James ang pagkakataon, mabilis na pinunit ang kawalan at lumitaw sa pasukan ng Heaven Eradicating Sect, walang kahirap-hirap na nagbukas ng bitek sa Porma Sayon at pumasok sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Nakatagpo siya ng ilang mga human guard sa sandaling siya ay lumitaw. Ang mga gwardya na ito ay medyo mababa ang antas ng cultivation at lahat ay nasugatan, ngunit ang kanilang aura ay kakilakilabot pa rin. Ako na, wika ni James. Agad namang nakahinga ng maluwag ang mga guard nang makitang si James iyon. Hindi rin nagtagal si James. Naglaho siya mula sa kanyang orihinal na posisyon sa isang mabilis na paggalaw at muling nagpakita sa pangunahing bulwagan ng Heaven Eradicating Sect. Lahat ng overworld outsiders ng Heaven Eradicating Sect ay nagtipon sa main hall. Nasa unahan si Thea, na nagsiwalat ng tunay niyang pagkatao. Mapatla ang mukha ni Thea at napakahina ng aura. Ang iba pang miyembro ng Heaven Eradicating Sect sa main hall ay pawang nasugatan. Thea, tawag ni James nang lumabas siya sa main hall. James, bulalas ni Thea nang makita si James. Tumayo siya at hindi naiwasang magtanong, paano ka napunta rito? Kabanata 4306. Magkahalong saya at pagtataka ang naramdaman ni Thea sa pagpapakita ni James. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit bumalik si James na dapat ay kasama niya ang Dooms sa sandaling ito. Nag-aalala siya na baka may Dooms na gumagaya kay James sa ganoong kritikal na oras. Thea took the initiative to discern his aura. Isang maluwag na ekspresyon ng kaligayahan ang lumitaw sa kanyang maputlang mukha nang makumpirma niyang siya nga iyon. Siya ay nasugatan. Napansin ito ni James, at sa isang iglap ay lumitaw siya sa main hall. Gamit ang nakataas na kamay, isang makapangyarihang life power ang nagpakita mula sa kanyang palad at pumasok sa katawan ni Thea, inaayos ang kanyang nasugatan na anyo. Pagkatapos, tumingin siya sa iba pang miyembro ng Heaven Eradicating Sect sa main hall at pinaandar ang kanyang life power. Isang malakas na kapangyarihan ang lumitaw, na pinanumbalik ang mga nasugatang miyembro ng Heaven Eradicating Sect upang gumaling. Sa wakas ay ibinaling ni James ang kanyang atensyon kay Thea pagkatapos gawin ang lahat ng ito, at nagtanong, Thea, ano ang nangyari? Nanambalik ang kulay ng kutis ni Thea, at napabuntong hininga siya bago sinabing, isang miyembro ng Heaven Eradicating Sect ang hindi sinasadyang nahuli, at siya ay pilit na isinailalim sa soul searching. Iyan ay kung paano tumagas ang impormasyon, at nagpadala ang Dooms ng isang malaking hukbo. Salakayin ang sekta ng pag-aalis ng langit. Matagal nang nalipol ang Heaven Eradicating Sect kung wala ako rito. Nakahinga ng maluwag si James sa narinig. Tila hindi pa rin alam ng Dooms na ang totoong Wyatt ay nasa loob pa rin ng Heaven Eradicating Sect. Nasaan ang totoong Wyatt? Tanong ni James. Sagot ni Thea, kulong pa rin siya sa piitan. Pumunta ako dito at pansamantalang tumira pagkatapos mong ibigay sa akin ang mga tagubilin. Iniisip ko kung saan siya dadalhin para sa kaligtasan, ngunit lumitaw ang hukbo ng Dooms bago ako gumawa ng panghuling desisyon. Sa pangunahing bulwagan, mayroong maraming matataas na awtoridad na miyembro ng Heaven Eradicating Sect. Ang mga indibidwal na ito ay nakita na si James dati at alam nila ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan.
Hindi napigilan ni Dahlia na magtanong, James, hindi ba kasama ka sa Dooms? Bakit ka bumalik? Walang itinago si James at ipinaliwanag ang layunin ng kanyang paglalakbay. Si Dempsey, ang arsobispo ng Heaven Eradicating Sect, ay nagtanong na may tame time na ekspresyon, dahil bumalik ka, ikaw na ngayon ang namamahala sa sitwasyon dito. Ano ang dapat nating gawin? Kung ito ay dumating sa isang buhay o kamatayang labanan sa Dooms, magbigay ng utos, at hindi kami atres. Napaisip si James nang marinig iyon. Tumingin siya kay Thea at nagtanong, ano ang iniisip mo, Thea? Sumagot si Thea, matagal na kaming nagtatago, at hindi matalinong makipag-away sa mga Dooms sa sandaling ito. Gayunpaman, napalibutan na ng hukbo ng Dooms ang lugar na ito, at hindi tayo makakatakas. Parang wala na tayong ibang choice maliban sa isang mapagpasyang labanan. Tahimik na umupo si James sa unahan. Tama si Thea. Talagang hindi ito ang oras para direktang harapin ang Dooms ngayon. Isinantibi ang katotohanan na si Thea ay kasalukuyang clone lamang sa Greater Realms. Bagamat nagbahagi siya ng koneksyon sa kanyang pangunahing sarili at maaaring ma-access ang kapangyarihan, ang kanyang lakas ay hindi pa ganap na nakabawi. Isa pa, hindi pa umabot sa rurok ang kapangyarihan ni Thea. Kasabay ng pagiging buntis ng kanyang clone, hindi niya nagawang makisali sa isa pang malaking labanan sa sandaling ito. Bukod kay Thea, ang iba sa Locusyong ito ay kulang sa anumang makabuluhang kakayahan sa pakikipaglaban at itinuturing na hindi gaanong mahalaga sa mga mata ng Dooms. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si James, tama si Thea. Hindi ito ang oras para direktang harapin ang Dooms ngayon. Hahanap ako ng paraan para pigilan ang hukbo ng Dooms, habang pinangunahan ni Thea ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect para umatras. Kailangan nating gawin ito ng mabilis, paalala ni Thea. Ang aming angkan ay dumanas ng matinding pagkatalo at napilitang bumalik sa aming punong tanggapan sa nakaraang labanan sa Dooms. Ang Dooms ay kasalukuyang nakapaligid sa amin ngunit hindi naglulunsad ng ganap na pag-atake. Bukod sa takot sa akin, baka naghihintay sila ng reinforcements. Hindi magtatagal bago dumating ang mga reinforcement ng Dooms, at kapag nangyari iyon, mahihirapan kaming makatakas kahit na mayroon kaming mahusay na mga kakayahan. Naiintindihan ko. Kikilos ako ng mabilis. Tumango si James. Sinimulan niyang abutin ang mga Death Demons sa labas ng mundo. Matapos lumikha ng pagkakataon para kay James, ang Death Demon ay umatras at nawala sa malawak na magulong kawalan, na naging imposible kahit si Kamat, na may mas mataas na antas ng paglilinang, na masubaybayan siya. Death Demon, subaybayan ng mabuti ang sitwasyon ng hukbo ng Dooms at hintayin ang aking abiso, bilin ni James. Ang Death Demon ay nagdala ng sigil ni James, na nagpapahintulot kay James na makipag-usap kaagad sa kanya anuman ang distansya sa pagitan nila. Oo, sagot ng Death Demon, hindi nangangahas na suwayan si James. Marahang hinawakan ni James ang kanyang templo. Hindi niya inaasahan ang isang matinding krisis para sa Heaven Eradicating Sect sa kanyang pagbisita. Kabanata 4307. Pinag-isipan niya kung paano mareresolba ang krisis sa kamay. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagsalita siya, tara na at tingnan natin si Wyatt Dalibor. Tumayo si James. Sa ganitong paraan, Mr. Caden. Humakbang si Dempsey at sumenyas na sumunod sila. Personal na dinala ni Dempsey sina James at Thea sa piitan, habang naghihintay sa main hall ang iba pang miyembro ng Heaven Eradicating Sect. On the way to the dungeon, magkatabing naglakad sina James at Thea, hawak-hawak ni James ang kamay ni Thea. Sa sandaling iyon, si James, na dating naliligaw at walang magawa, ay biglang nanembalik ng matinding paninindigan. Thea, may kailangan akong sabihin sa iyo, nauutal na sabi ni James. Ano ito? Mukhang naguguluhan si Thea. Tungkol ito kay Yemima, ang asawa ng minor patriarch ng Dooms. Huminga ng malalim si James. Nagpasya siyang maging tapat at aminin ang tungkol sa kanyang matalik na pakikipagtagpo kay Yemima. I mean, ano ang mahalaga? Kung ang mga tao ay tunay na bumangon at nagtatag ng isang malakas na posisyon sa Greater Realms, at kung, pagkatapos ng paglipol ng Dooms, napagtanto siya ni Yemima. Mga pagkakamali at gusto kang makasama, pagkatapos ay hayaan mo siya.
Masyadong open-minded ang pananaw ni Thea sa sitwasyon. At may iba pa, alam ng patriarch ng mga anghel ang tungkol sa aking pagkakakilanlan, isiniwalat ni James ang bagay tungkol sa mga anghel. Hindi ako makakilos laban sa mga anghel sa ngayon, at ang mga anghel ay nag-iingat sa mga tao at dooms. Para sa kapakanan ng sangkatauhan, plano kong panatilihin sa aking tabi si Prinsesa Leilani ng mga anghel. Pagbalik ko sa dooms, papakasalan ko siya sa pangalan ni Wyatt. Ipinaliwanag ni James ang kanyang intensyon. You make the decisions, mahinang sagot ni Thea. Siya ay tunay na bukas isip tungkol sa mga bagay na ito. Bukod dito, talagang umaasa siya na makakahanap si James ng mas maraming babae para ipagpatuloy ang lahi ng sangkatauhan. Ang mga inapo ni James ay walang alinlangan na magiging napakagandang mga henyo sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang mga bagay na ito ay isang pasanin sa puso ni James. Natatakot talaga siya na baka may tutol si Thea sa ginawa niya. Gayunpaman, hindi niya inasahan na si Thea ay napakamapagmahal at maunawain. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam kong napilitan ka rin. Nag-iisang nag-infiltrate ka sa dooms, laging nag-iingat para iwasang ilantad ang iyong pagkatao, para sa kaunlaran ng mga tao sa mga susunod na henerasyon, sabi ni Thea, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Susuportahan kita kahit anong gawin mo. Anuman ang landas na iyong piliin, ang buong sangkatauhan ay nakatayo sa iyong likuran. Tandaan lamang na isaalang-alang ang mga interes ng sangkatauhan kapag gumagawa ng mga desisyon. Alam ni James na si Thea, bilang matron ng human race sa Primordial Realm era, ay may napakalaking prestihiyo sa mga tao. Inako niya ang misyon na pasiglahin ang lahi mula noong mapahamak na labanan sa Primordial Realm era na halos humantong sa pagkawasak ng sangkatauhan. Para sa hindi mabilang na edad, siya ay nagtatago sa mga anino, patuloy na nag-estratehiya. Kinailangan niyang i-navigate ang mga pakikitungo sa mga tagamasid ng Dark World, na nakahanay sa dooms, habang nagtatrabaho tungo sa pagbabagong buhay ng sangkatauhan. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang mapaghamong gawain. Lumaki si James sa punto kung saan maaari na niyang ibahagi ang ilan sa mga responsibilidad na ito kay Thea ngayon. Gayunpaman, malayo pa rin ito sa pagiging sapat. Sa katunayan, ang mga tao ay kulang sa kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili sa kasalukuyan, lalo na ang magtatag ng isang foothold sa Greater Realms. Siya nga pala, binago ni James ang paksa at sinabing, mahirap mag-provoke ng digmaan sa pagitan ng dooms at iba pang lahi kahit na ako ang Great Elder of the Dooms. Maaari kong hulaan na ang ibang mga lahi ay hindi direktang makikipag-ugnayan sa dooms. Kapag nagsimula ng humingi si Yori ng mga token, masunurin nilang ibibigay ang mga ito. Dapat nating planuhin ng mabuti ang ating mga susunod na aksyon. Tumigil sandali si Thea at tumingin kay James, nagtatanong, ano ang plano mo, kung gayon? Sagot ni James, kung hindi tayo makapag-provoke ng gyera, isang option na lang ang natitira, and that is Soren Clayman. Kailangan nating humanap ng paraan para iligtas si Soren at gamitin siya bilang isang distraction mula sa dooms, para hindi nila mailigtas ang kanilang puwersa para harapin ang paparating na bagong mundo. Detalyadong sinuri ni James at napagpasyahan na ang magulong sitwasyon sa loob ng Greater Realms ay malabong mangyari muli. Higit pa rito, hindi garantisadong tutugan ng ibang mga lahi kahit na siya, bilang dakilang elder ng dooms, ay magsisimula ng labanan. Kunin ang mga anghel, halimbawa. Alam nila na siya ay isang tao ngunit piniling manatiling tahimik at masunurin. Patuloy ni James, mayroon akong dalawang plano para sa mga susunod na hakbang. Go ahead, sagot ni Thea, nauna sa paglalakad kasama si Dempsey. Ang mga talakayang ito sa pagitan nina James at Thea ay kinasasangkutan ng buong sangkatauhan at maging si Dempsey, bilang arsobispo ng Heaven Eradicating Sect, ay naunawaan na dapat siyang manahimik at makinig ng mabuti sa sandaling ito. Nagpatuloy si James, hindi ko alam kung magpapadala si Yori ng iba pang nilalang mula sa dooms para kunin ang mga token, ngunit malaki ang posibilidad na ako ang mapipili. Kung ako ang ipapadala, kukunin ko ang mga token mula sa ibang mga lahi, kasama ang mga mayroon na ako, na nagiging kabuoang madalas. Sa puntong iyon, palihim akong aalis sa dooms at pupunta ako sa Cloud Race para iligtas si Soren.
Kung hindi ako pinadalhan ni Yori sa halip ay pipiliin ng Dooms ang iba pang overworld outsiders, ang pangalawang opsyon na lang ang natitira. Hahanap ako ng paraan para makapunta sa Cloud Race at matutunan ng tungkol sa formation na humahawak kay Soren. Susubukan kong basagin ang formation. Ang pangalawang senaryo ay magtatagal ng mahabang panahon, habang ang una ay medyo mas mabilis. Matapos marinig ang sinabi ni James, nag-isip sandali si Thea at sinabing, ipapaubaya ko sa iyo ang mga bagay ng Greater Realms. Ibagay kong kinakailangan, ngunit tiyaking humanap ng paraan para ipaalam sa akin ang tungkol sa mga bagong plano. Naiintindihan. Tumango si James. Ang aming prioridad, sa ngayon, ay mag-udyok ng mga labanan at guluhin ang sitwasyon sa Greater Realms, na humahatak ng mas maraming lahi sa labanan. Nakarating sila sa piitan habang ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Binuksan ni Dempsey ang piitan, at hindi nagtagal ay natagpuan ni James ang kanyang sarili sa pinakamalalim na antas nito. Nakakulong sa pinakamalalim na antas ng piitan ang pinakanakakatakot na henyo sa kasalukuyang panahon, ang isang Thousand Paths Holy Body, si Wyatt Dalibor. Ang piitan ay pinatibay ng mga multi-layered formations. Si Wyatt ay ginapos ng mga kadena na bakal na pinalakas ni Thea, na binago ng mga inscription sa pagbuo. Siya ay mahigpit na nakagapos ng mga tanikala na bakal, at ang kanyang katawan ay nabaluktot sa isang hugis tulad ng krusipiho. Magulo ang buhok niya. Siya ay lumitaw na magulo at mahina, na may halos hindi matukoy na aura. Tila nagising ang halos walang malay na si Wyatt nang makarinig siya ng mga yabag. Nasulyapan niya ang taong papalapit sa mga siwang ng buhok nito. Si James iyon, nakatayo sa labas ng piitan. Tumingin si James kay Wyatt, pagkatapos ay sinulyapan si Thea at nagtanong, paano mo siya pinaplano? Iniabot ni Thea ang kanyang slender jade finger at marahang idiniin ito sa kanyang templo, na nagpapahayag ng kawalan ng kakayahan. Anya, ito ay talagang isang mahirap na sitwasyon. Hindi namin siya mapatay, at hindi namin alam kung saan siya dadalhin. Nakakagulo talaga, James remarked. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang nakatingin kay Wyatt, na nakakulong sa piitan, na walang sikat ng araw sa hindi mabilang na mga panahon. Mula nang makapasok ako sa Dooms na itinago bilang Wyatt Dalibor, nagkaroon ako ng malakas na intuition na siya ang magiging pinakadakilang karibal ko sa hinaharap. Pati na rin ang pinakamalaking hadlang sa muling pagkabuhay ng sangkatauhan. Binasag ni Dempsey ang kanyang katahimikan at nagtanong, mayroon bang anumang paraan upang hindi mapatay ang kanyang soul lamp kahit patayin natin siya? Umiling si James. May paraan, pero hindi niya alam. Ang Grand Patriarch of the Dooms, Hira Dalibor, ay gumamit ng ganoong paraan para linlangan si Yori. Kinokontrol ni Yori ang Dooms, at ang mga namamahala sa Soul Hall of the Dooms ay kanyang mga subordinate. Kahit na ang mga sect-level elder ng overworld outsiders ay maaaring ma-access ang Soul Hall upang suriin ang mga Soul Lamp. Upang suriin. Hindi niya alam na napatay na pala ang Soul Lamp ni Hira. Tumingin si James kay Thea at nagtanong, Thea, may solusyon ka ba? Umiling din si Thea. Kahit na siya ay nabuhay ng mahabang panahon at isang super overworld outsider sa Primordial Realm era, ang Dooms ay hindi isang ordinaryong lahi. Ang paglampas sa kanila ay kasing hirap ng pag-abot sa langit. Kung gayon maaari lamang natin siyang palihim na makulong, walang magawang sabi ni James. Talagang gusto niyang alisin ang totoong Wyatt upang maiwasan ang anumang mga problema sa hinaharap. Sa sandaling ito, nagkamalay si Wyatt. Hindi niya napigil ang magpakawala ng malamig na tawa nang marinig ang pag-uusap ni James at ng iba pa. Sabi niya, mas mabuting patayin mo na ako ngayon. Kung hindi, kung makakatakas ako mula sa pagkakakulong na ito balang araw, sisiguraduhin kong lubos na mapahamak ang tao. Hindi pinansin ni James ang mga salitang iyon at tumingin kay Thea, sinabing, ilayo mo siya at itago mo siya. Binuksan ni Thea ang isang formation at walang kahirap-hirap na inilagay ang totoong Wyatt sa loob ng storage nito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, umalis sila sa piitan at bumalik sa pangunahing bulwagan. Umupo si James sa unahan, katabi si Thea. Sa ibaba nila ay ang matataas na awtoridad ng mga tao sa loob ng Heaven Eradicating Sect. Tumayo si James at nagutos, ito ay isang kritikal na panahon.
Ihihinto ng Heaven Eradicating Sect ang lahat ng aktibidad at mananatiling nakatago sa panahong ito. Huwag ibunyag ang iyong sarili. Yes, sabay-sabay na sagot ng lahat. Patuloy ni James, iuutos ko sa mga nasa labas ko na gumawa ng kaguluhan. Kapag nagsimula na ang kaguluhan, sisirain namin ni Thea ang selyo ng kaharian na ito. Sa oras na iyon, gagamitin ko ang space path para magbukas ng daanan, at lahat ng miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay lilisan. May naisip na siyang plano, ang paglikas. Hindi sila makikibahagi sa direktang paghaharap sa Dooms at lilikas bago dumating ang mga reinforcements ng Dooms. Walang pagtutol ang Heaven Eradicating Sect sa plano ni James. Tumingin si James kay Thea at ipinakita ang isang mahiwagang inscription sa kanyang palad na nakataas ang kamay. Ang inscription ay lumutang patungo kay Thea, at nasalo niya ito. Sinabi ni James, itago mo ang inscription ito sa lahat ng oras. Hanggat mayroon ka nito, mararamdaman ko ito at ipaalam sa iyo ang aking sitwasyon kahit nasaan ka man. Sige. Tumango si Thea at pinaalalahanan siya, mag-ingat ka kahit nasa Dooms ka. Ang iyong sariling kaligtasan ang dapat na prioridad. Habang nabubuhay ka, may pag-asa. Mga tao, ang probidensya ng sangkatauhan ay mabilis na bababa kung ikaw ay mapahamak, at mahihirapan tayong bumangon muli. Ngumiti si James at sumagot, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Pagkatapos, nagsimulang ipaliwanag ni James ang kanyang plano. Thea, sa sandaling sumiklab ang matinding labanan sa labas ng mundo, pareho tayong magsasama-sama para sirain ang spatial sail na itinakda ng Dooms. Magbubukas ako ng spatial passage. Hindi tayo dapat magtagal kapag bukas na ang daanan. Ang Dooms Overworld Outsider ay makakahabol kung tayo ay medyo mabagal, at mahirap tumakas. Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect sa main hall at nagtanong, naaalala mo ba ang lahat ng ito? Namin. Mabuti. Ikalat ang mga order. Lahat ng miyembro ng Heaven Eradicating Sect sa punong tanggapan, maging handa at naka-standby. Naglabas si James ng sunod-sunod na utos. Habang inilabas ang mga utos, ang lahat ng tao na miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay nanatiling alerto, naghihintay na mabuksan ang daanan. Nang maayos na ang lahat, tumayo sina James at Thea sa harap ng mga pintuan ng main hall. Hawak ni James ang isang mahabang espada sa kanyang kamay. Ang espada ay mukhang simple, ngunit naglalaman ito ng isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan. Ito ay walang iba kundi ang Demon Slayer Sword, na ipinakita mula sa liwanag ng Acme Ramp. Muling kinuha ni James ang Demon Slayer Sword at ibinigay ito kay Thea, sinabing, ito ang espada na ibinigay mo sa akin noong 12th Universe Era. Pino ko itong muli, at ngayon ay maaari na itong ituring na isang Acme God weapon. Ibinabalik ko sa iyo. Natanggap ni Thea ang espada na naglalaman ng maraming alaala para sa kanya. Pagkatapos ibigay ang Malevolent Sword kay Thea, sinabi ni James, magtago ka at iwasang magpakilala ng madali kapag nakatakas na tayo. Gayun din, panatilihing nakacheck ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect. Ako na ang baalang masira ang balanse sa Greater Realms. Ang iyong responsibilidad ay tiyakin ang ligtas na pagsilang ng bagong mundo. Mahigpit na hinawakan ni Thea ang Malevolent Sword sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng determinasyon. Sabi niya, huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Naniwala si James kay Thea at hindi na nagsalita pa. Nagsimula siyang makipag-usap sa Death Demon. Death Demon, ano ang kasalukuyang sitwasyon sa labas? Ang Death Demon ay nagtatago sa magulong kawalan ng mundo sa labas, malapit na pinagmamasdan ng mga galaw ng kamat at ang hukbo ng Dooms. Totoong sumagot siya, hindi ako hinabol ng Dooms, bagkus ay nagpatuloy siya sa pag-ikot sa lugar. Ang kanilang hukbo ay kasalukuyang nagse-set up ng isang formation, na tila isang malakas na marching formation. Makinig ka sa utos ko pagdating ng panahon. Mag-strike kapag nagbigay ako ng utos, at sasamantalahin ko ang pagkakataong basagin ang spatial seal at puwersahang buksan ang daanan para makaalis ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect mula rito. Ito, ang mukha ng Death Demon ay may tame time na ekspresyon habang sinabi niya, Guro, natatakot ako na wala akong lakas para pigilan si Kamat.
Walang paraan na makakatakas ka kung humiwalay siya para harapin ka. Gumawa ka lang ng kaguluhan. Kapag nagsimula na silang umatras, huwag magtagal sa labanan at mabilis na lumikas. Ano ang tungkol sa iyo, Master? Huwag mo akong alalahanin. Dapat makatakas ako kahit hindi ako kalaban ni Kamat. Kailangan ba nating gamitin ang mga espiritu ng kamatayan? Tanong ng Death Demon, napakababa ng pagkakataon na umatras ang Heaven Eradicating Sect kung hindi natin sila gagamitin. Kung gagamitin natin ang mga espiritu ng kamatayan, ang salita nito ay tiyak na makakarating sa pandinig ni Yori. Hindi ako makikilala ni Yori kahit baguhin ko ang aura ko, pero ni-detect pa rin niya ang presensya ng mga Death Spirit. Maaaring ilantad nito ang iyong pagkakakilanlan. Napaisip si James nang marinig ito. Tumingin siya sa maraming matataas na awtoridad ng Heaven Eradicating Sect sa likuran niya. Ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay hindi nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang malakas na kapangyarihan. Ang pinakamalakas sa kanila ay nasa quasi-acme rank lamang, habang ang karamihan ay nasa macrocosm ancestral god rank. Gayunpaman, nagbayad sila ng malaking halaga para sa muling pagkabuhay ng sangkatauhan. Ang mga henerasyon ng kanilang mga ninuno ay nakikibahagi sa mga salungatan sa iba't ibang lahi, lihim na inaalis ang mga mahuhusay na individual sa mga lahi na iyon. Kung hindi, marami sana ang overworld. Ang mga tagalabas na ipinanganak mula sa mga karera mula noong race realms at ang kanilang kabuoang lakas ay magiging mas malakas kaysa ngayon. Kinakailangang tiyakin ang kanilang ligtas na pag-alis, na nagpapahintulot sa kanila na bumalik sa primordial realm at ang bagong universo ng mga tao, kahit na nangangahulugan ito ng panganib na ilantad ang pagkakakilanlan ni James. Pagkatapos magnilay-nilay, sinabi ni James, ang mga espiritu ng kamatayan ay may kakilakilabot na lakas. Ang paggamit ng mga ito ay maaaring magpataas ng pagkakataon ng pag-urong ng Heaven Eradicating Sect. Dagdag pa, hindi tiyak kung makikilala sila ng Kamat bilang ganoon sa gitna ng matinding labanan. Kahit na ang impormasyon ay ibinalik sa Dooms, maaaring hindi sila makilala ni Yori bilang mga espiritu ng kamatayan na iniwan ng lumalamon na demon. Mula sa pananaw ni Yori, ang lumalamon na demon at ang mga espiritu ng kamatayan ay nullipol na. Sige, naiintindihan ko, sagot ni Death Demon. Gayun din, baguhin ang hitsura ng mga espiritu ng kamatayan upang maging katulad ng mga tunay na nilalang hanggat maaari kapag kumilos ka. Alam ko kung paano gawin iyon, tugon ng Death Demon. Pagkatapos makipag-usap sa Death Demon, hinintay ni James ang signal nito. Ipinatawag ng Death Demon ang mga espiritu ng kamatayan at itinago sila sa normal na kasuotan. Tahimik silang lumapit sa Dooms. Hukbo, nagtatago sa malayo. Guro, handa na ako, ipinarating ng Death Demon sa pamamagitan ng telepathy. Good, sagot ni James. Matapos matanggap ang mensahe mula sa Death Demon, lumingon siya kay Thea at sinabing, handa na ang mga subordinate natin sa labas, at handa na rin tayo. Magsasama-sama tayo para sirain ang spatial seal sa lugar na ito sa sandaling kumilos sila. Okay, tumango si Thea. Pagkatapos, lihim niyang inilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Inilabas din ni James ang kanyang buong kapangyarihan, kahit na ginamit ang Chaos Power. Wala siyang takot sa exposure, dahil alam na ng Dooms at iba pang lahi ang pagkakaroon ng overworld outsiders na naglilinang ng Chaos Power sa mga tao. Gayunpaman, hindi niya magagamit ang tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art. Matapos ay activate ang Chaos Power, pumasok si James sa 7th rank of the Omniscience Path. Sa sandaling ito, naglabas siya ng puting halo, mahigpit na nakahawak sa Demon Slaying Sword. Ang kanyang aura ay napakalaki, nakahawig ng isang hindi magagapi na Diyos ng digmaan. Atake. Utos niya. Tinawag ni James ang kanyang mga order nang handa na siya. Ang Death Demon ay sabik na naghihintay ng signal. Nang marinig ang utos ni James, hinigpitan ng Death Demon ang hawak niya sa hawakan ng espada. Pagkatapos, pinamunuan niya ang 11 espiritu ng kamatayan at mabilis na sumugod patungo sa hukbo ng Dooms. Ang kanilang palihim na pag-atake ay napatunayang naging matagumpay nang makaalis sila ng ilang manlalaban. Patayin ang B***starred na iyon. Galit na sumigaw si Kamat sa kanyang mga tauhan nang makita niya ang Death Demon.
Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Sa isang iglap, nag-teleport si Kamat at nagpakita mismo sa harap ng Death Demon. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at itinuro ang isang pag-atake sa kanyang target. Alam ng Death Demon na maaaring bigyan siya ni Kamat ng isang nakamamatay na suntok sa isang bahagyang pagwawalis ng kanyang kamay. Mabilis siyang umiwas sa gilid. Boom! Ang lugar kung saan nakatayo ang Death Demon kanina ay ganap na nawasak. Kasabay nito, dinampot ni James ang mga tunog at panginginig ng nagaganap na sagupaan. Ibinaling niya ang tingin kay Thea. Tara na! Malinaw na alam ng dalawa kung ano ang dapat nilang gawin. Tumalon sila sa hangin at lumipad patungo sa langit sa susunod na sandali. Ang dalawa sa kanila ay lumabas sa Heaven Eradicating Sect's Mountain Formation at narating ang gilid ng Spatial Seal sa isang iglap. Itinaas ni James ang Death Celestial Sword at inilagay ang lahat ng kanyang kapangyarihan dito. Ganoon din ang ginawa ni Thea sa Malevolent Sword. Pagkatapos, pareho silang nagdirekta ng pag-atake sa parehong lugar ng selyo. Boom! Ang Spatial Seal malapit sa kanila ay nasira sandali. Kalahati. Sa kabilang banda, na-detect ni Kamat ang presensya nina James at Thea nang makalabas na sila sa mountain formation. Damn it! Nagmura si Kamat. Sabay-sabay niyang inutusan ang kanyang mga tauhan, huliin ang mga taong iyon. Huwag hayaang makatakas ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect. Alam ni Kamat na ang paghuli sa Death Demon ay hindi ang pinakamahalaga sa ngayon. Siya at ilang Akmin ay sinubukang sundan si James at Thea sa halip. Gayunpaman, napigilan sila ng ang Death Demon at mga Death Spirit ay muling nagpakita sa kanila at hamarang sa kanilang daan. Samantala, nagawa ni James na buksan ang isang walang laman na daanan sa puntong iyon. Sa kanyang senyales, ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay mabilis na pumasok sa daanan upang tumakas mula sa lugar. Kaunting panahon pa lamang mula nang magsimula ang digmaan. Nakalulungkot, ang ilang mga tao na may mas mababang cultivation base ay namatay habang ang ilan ay nakatago sa imbakan ng mga kayamanan ng iba. Hindi nagtagal, ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay ligtas ng lumikas. James, ingat ka! Tiningnan siya ni Thea sa mata. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa daanan kasunod ng iba. Habang nakatitig si James sa papalayong figure ni Thea, itinaas nito ang kamay at tahimik na kumaway sa direksyon niya. Pagkatapos, nagpadala si James ng isang suntok at pinasabog ang pasukan ng daanan. Alam niya na hindi masusubaybayan ng Doom si Thea at ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect kapag nasira ang pasukan. Kasabay nito, nagsimulang gumuho ang universo sa sandaling umalis si Thea, na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang suportahan ito. Matapos matiyak na tapos na ang kanyang gawain, nagpadala si James ng isa pang utos sa Death Demon. Death Demon, tumalikod ka at umalis ka dito. Nang matanggap ang utos, ang Death Demon at mga Death Spirit ay tumigil sa kanilang pag-atake at sinubukang kumawala sa mga sundalo ng Doom Race. Huwag mo silang pakialaman. Dapat kayong lahat ay sundan ng lalaking iyon at sa halip ay pasukoy ninyo siya. Matiim na tinitigan ni Kamat si James. Nararamdaman ko ang napakalaking chaos power mula sa lalaking iyon. Nakamit din niya ang omniscience path. I think he's the guy who's impersonated Yori, naisip niya. Habang ang Death Demon at ang mga espiritu ng kamatayan ay nakatakas, si James ay napapalibutan ng mga sundalo ng Doom Race. Kasabay nito, ang Spatial Seal ay naibalik at unti-unting naging matatag. Nawalan ng oras si James para makatakas. Bukod sa hukbo ng Dooms, kailangan din niyang lumaban kay Kamat, na nakamit ang middle stage ng Terra Acme rank, at ilang iba pang Acmins. Anyway, wala akong planong tumakbo ngayon. Kung gagawin ko iyon, ang mga taong ito ay susubukan na manghuli ng Death Demon sa halip, naisip ni James. Nakatayo si Kamat sa isang lugar na hindi masyadong kalayuan kay James. Tinitigan niya ng mabatong tingin ang lalaking may hawak na ordinaryong itim na espada, na nagmumula sa kakaibang puting glow. Sa wakas, nakilala na kita ng personal. Sa tingin ko, tama ang tawag ko sa pagkakataong ito. Kahit na ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay nagawang makawala, sapat pa rin kung matagumpay kitang madadala. Ngumiti si James sa kanya.
Ginawa mo ba ang lahat ng mga bagay na ito para lang mailabas ako sa pagtatago? Sagot ni Kamat, hindi naman. Nakatanggap kami ng bagong impormasyon sa lokasyon ng Heaven Eradicating Sect's headquarters. Ipinadala kami ng aming patriarch dito upang hulihin ang mga miyembro ng sekta. Gayunpaman, hindi namin inaasahan na sila ay tumatanggap ng tulong ng isang makapangyarihang tao. Patuloy niya, sino ang nakakaalam na mabubuhay pa si Madam Thea mula sa Primordial Realm era ngayon? Ako ay tunay na natutuwa na hindi niya ganap na nabawi ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi, wala na akong pagkakataong manalo sa laban sa pagkakataong ito. Hindi na nagulat si James na alam ni Kamat si Thea. Si Thea ay isang kilalang tao sa mga tao mula pa noong Primordial Realm era. Ikaw ba ang nagpanggap sa ating patriarch at nakakuha ng token mula sa Cloud Race? Nagyayilang tingin si Kamat kay James. Kalmadong tumanggo si James. Oo, ako iyon. Nagpasya si James na huwag kumilos ng padalos-dalos pagkatapos suriin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa halip, tahimik niyang pinag-iisipan ang mga pagpipili ang iniwan niya sa ngayon. Ito ay halos imposible para sa akin upang makakuha ng isang piraso kapag kaya marami sa kanila ay sinusubukan upang mahuli ako. Ang tanging paraan para makatakas ako dito ay sa pamamagitan ng paggamit ng 3 pagbabagong apoy ng Flame Art. Gayunpaman, hindi ako makakalusot sa base ng Doom Race kung gagamitin ko ang kasanayang iyon dito. At saka, hindi ko na matutuloy ang iba ko pang mga plano pagkatapos. Napaisip si James. Hindi nagtagal, nakaisip siya ng plano. Kung ganoon, dapat kang sumuko at sumama sa amin. Baka iligtas ka namin kung handa kang makipagtulungan, sabi ni Kamat sa mahinang boses. Walang balak si Kamat na patayin si James. Kailangan niya ang lalaking buhay dahil kailangan ni Yori na mag-alok ng paliwanag sa ibang lahi. Kung mapapatunayan nila sa iba na si James ang tunay na may kasalanan, natural na masisiguro ni Yori ang kanyang upuan bilang patriarch. Maaari akong sumama sa iyo. Nagsimula si James, gayunpaman, dapat mong malaman na ito ay ang dakilang elder, ang ibig kong sabihin ay ang patriarch. Kumikilos lang ako ayon sa utos ng kasalukuyang patriarch. Napapikit si Kamat habang pinagmamasdan ang ekspresyon ng mukha ni James. Mahinahong nagpatuloy si James, pag-isipan mo. Ako ay mula sa mga tao, ngunit maaari kong gamitin ang Chaos Power. Kahit na ang ilan sa pinakamahuhusay na manlalaban mula sa Dooms ay hindi pa nakakabisado ang kapangyarihang iyon, ngunit mayroon ako. Sa tingin mo ba makakamit ko iyon nang walang gabay ng isang makapangyarihang master mula sa Dooms? Sinasabi mo bang tinuruan ka ni Mr. Yori na master ang Chaos Power? Nag-aalinlangan si Kamat sa mga sinasabi ng lalaki. Wala siyang narinig tungkol dito kahit na matagal na siyang nagtrabaho kay Yori. Oo naman. Gumawa ng kwento si James on the spot. Ang aming mga tao ay lihim na nakikipagtulungan kay Mr. Yori sa loob ng mahabang panahon. Pinlano pa niya ang insidenteng kinasangkutan ni Wyatt Dalibor para maalis ang lalaki. Sa kasamaang palad, nakatakas si Wyatt. Iyan ang higit na dahilan kung bakit dapat kang sumama sa amin. We can confirm everything once we meet with Mr. Yori, mataray na sagot ni Kamat. Tumango si James. Matagal na rin simula noong huli ko siyang nakita. Ngayong siya na ang patriarch of the Doom Race, hindi ko na kailangang maghirap na makipagkita sa kanya ng palihim para tanungin siya tungkol sa susunod na hakbang sa aming plano. Huminto si James sa paggamit ng Omniscience Path at sa kanyang Chaos Power. Ibinalik pa niya ang kanyang espada sa kaluban nito. Bahagyang ibinaba ni Kamat ang kanyang bantay nang makitang nasa walang armas si James. Malawak na sinag ni James habang tinatahak niya ang Kamat. Narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo kay Mr. Yori. Ikaw ang kanyang kanang kamay. Mula ngayon, tayong dalawa ay maaaring magtulungan upang matulungan si Mr. Yori na makamit ang marami sa kanyang mga dakilang ambisyon. Napatingin si Kamat kay James na kanina pa huminto sa harapan niya. Pagkatapos, sinabi niya, dapat tayong bumalik at makipagkita muna kay Mr. Yori. Sigurado ako na mayroon siyang karagdagang mga tagubilin para sa atin. Sa pagkakataong iyon ay biglang itinaas ni Kamat ang kanyang palad at pilit na inihampas sa gitna ng dibdib ni James.
Napakalakas ng impact ng tama kaya naramdaman ni James na parang mapupunit ang bawat fiber ng kalamnan sa katawan niya. Ang suntok ay nagpalipad pabalik sa hangin ng katawan ni James, na winasak ang chaotic void sa daanan. Maya-maya, napigilan ni James ang sarili. Gayunpaman, umubos siya ng isang subo ng dugo sa susunod na sandali. Inangat ni James ang kanyang mga mata at galit na tinitigan si Kamat. Siya nagtanong sa masungit na boses, ano ang kahulugan nito? Sinusubukan mo bang patayin ako? Kakayanin mo ba ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon kapag nalaman ito ni Mr. Yori? Ilang malalaking hakbang ang ginawa ni Kamat patungo kay James. Akala mo ba maniniwala ako sa lahat ng sinabi mo? Kung talagang nagtatrabaho ka kay Mr. Yori, hindi mo sana tinulungan si Madam Thea na makatakas ngayon lang. Yun ay dahil wala kang alam. Binatukan siya ni James, lahat ito ay bahagi ng plano ni Mr. Yori. Ito ba? Matare na sagot ni Kamat, Mr. Ibinahagi sa akin ni Yori ang halos bawat detalye ng kanyang mga plano, ngunit wala akong alam sa iyong pagkakasangkot sa lahat ng panahon. Magpakabait ka lang at sundan kami pabalik sa aming base. Malalaman natin ang katotohanan kapag nakita natin si Mr. Yori. Kung talagang nagtatrabaho ka para sa kanya, handa akong tumanggap ng anumang parusa para sa pagsira sa kanyang kaayusan para sa iyo. Itinaas ni Kamat ang kanyang braso nang isasara na sana niya ang cultivation base ni James. Iyon ang eksaktong sandali na hinihintay ni James. Alam kong hindi ko mapapabagsak si Kamat sa pamamagitan man ng one-on-one na laban o sa pamamagitan ng paggamit ng sorpresang pag-atake. Ganon siya kalakas. Tsaka ngayon lang ako napapaligiran ng mga akmi na yon. Ibinaba ni Kamat ang kanyang bantay. Nagawa ko na ring makalayo sa pagitan ko at ng mga tauhan ni Kamat. Ito ang perpektong oras para sa palihim kong pag-atake, naisip ni James. Inipon ni James ang lahat ng kanyang lakas at ginawa ang kanyang espada. Inilipat niya ang kanyang kapangyarihan sa espada at pinalo si Kamat. Napaatras ng ilang talampakan ang katawan ni Kamat dahil sa lakas sa sumunod na sandali. Samantala, agad na sumugod si James patungo sa gilid ng special seal. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang espada para tamaan ang selyo. Nang makakita ng basag sa selyo, sinimulan ni James ang space path at nawala sa lugar. Sumunod ka sa kanya. Sigaw ni Kamat sa kanyang mga tauhan. Sa kabila ng kanyang pinsala, sinimulan niya ang space path upang subukang subaybayan si James. Sa sandaling natagpuan niya ang bakas ng mga track ni James, binuksan ni Kamat ang isang walang laman na daanan at pinasok ito, kasunod ang kanyang mga tauhan. Sa kabilang banda, muling lumitaw si James sa isa pang bagong chaotic void. Gayunpaman, naramdaman niya kaagad ang pagbabago-bago ng enerhiya sa paligid niya. Itinaas ni James ang Death Celestial Sword at gumawa ng ilang suntok sa nakapalibot na chaotic void upang lumikha ng kalituhan para sa kanyang mga humahabol. Pagkatapos, binuksan niya ang isang bagong walang laman na daanan upang makatakas mula sa kanyang kasalukuyang lugar. Sa pag-abot sa pangalawang bagong chaotic void, ginamit ni James ang kanyang espada upang hampasin muli ang kawalan. Ang pinsalang ginawa ni James sa nakapalibot na chaotic void ay makakatulong upang maitago ang kanyang mga landas. Pagkatapos, sabay-sabay niyang binuksan ang ilang walang laman na daanan at tumakas sa isa sa mga ito. Kasabay nito, ginagamit ni Kamat at ng kanyang mga tauhan ang lahat ng paraan upang masubaybayan si James. Sa una, maaari pa rin nilang makita ang isang mahinang bakas ng presensya ni James at lumipat sa pagitan ng chaotic void sa pamamagitan ng pagsunod dito. Gayunpaman, habang unti-unting lumalayo si James sa mga humahabol sa kanya, tuluyang nawala si Kamat at ang kanyang mga tauhan sa lalaki. Damn it! Isang magaspang, galit na boses ang umalingaw sa chaotic void. Nakatakas ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect. Hindi man lang natin nahuli ang B***** na iyon mula sa human race. Pulang-pula ang mukha ni Kamat sa galit. Paano ko ito ipapaliwanag kay Mr. Yori, naisip ni Kamat. Si James ay nagpatuloy sa pagtalon sa iba't ibang chaotic voids ng medyo matagal. Sa isang punto, nakumpirma niya na naalis na niya ang mga humahabol sa kanya.
Pagkatapos, mabilis siyang pumasok sa isang tahimik, tiwangwang na universo na walang nabubuhay na mga naninirahan. Sa kalaunan, nakarating si James sa isang medyo liblib na planeta. Nakakrus ang mga paa, sa wakas ay nakaramdam ng kaunting ginhawa si James. Nagkalat ang maraming basag at linya sa buong katawan ni James sa puntong iyon. Ginamit ng lalaki ang napakalaking kapangyarihan sa kanyang katawan para hawakan ang kanyang pisikal na katawan. Bukod doon, ang kanyang kaluluwa ay napinsala din ng husto. Masasabi ni James na siya ay malapit nang mawala ng malay kung hindi siya makakatanggap ng tamang paggamot sa lalong madaling panahon. Mabilis na naglagay si James ng ilang magic circle at isang time formation sa paligid niya. Pagkatapos, nag-focus siya sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Naisip ni James, ako ay halos immortal dahil natutunan ko ang landas ng buhay. Gaano man kalaki ang pinsalang natamo sa aking katawan, makakabawi ako sa mga sugat basta't mabigyan ako ng panahon para pagalingin sila. Gayunpaman, nagawa ni Kamat na sirain ang aking Soul Genesis sa kanyang malakas na suntok kanina. Kakailanganin ko ng mas maraming oras para pagalingin ang mga sugat ko. Sa kabilang banda, si Kamat at ang hukbo ng Doom Race ay bumalik sa kanilang sariling bayan. Boom! Isang malakas na suntok ang ipinadala ni Yori sa direksyon ni Kamat, na nagpa-attract sa lalaki at mabigat sa sahig. Itinulak ni Kamat ang sarili at napaluhod sa susunod na sandali. Sir Yori, hindi ko inaasahan na magiging ganito. Nakipag-ugnayan kami sa taong nagpanggap sa iyo at nanloko sa mga tao ng Cloud Race. May makapangyarihang katulong ang lalaking iyon. Nabigo akong mahuli si Madam Thea dahil pinigilan ako ng malakas na manlalaban na iyon noong labanan. Tapos, sinubukan kong hulihin ang impostor na buhay para ibalik siya sa amin. Binigyan ko siya ng kritikal na suntok. Gayunpaman, nang isasara ko na sana ang kanyang cultivation base, gumawa siya ng sorpresang pag-atake at tumakas gamit ang space path. Isang malamig na nguso si Yori. Ni hindi mo kayang tapusin ang ganoong simpleng gawain. Handa akong tumanggap ng anumang parusa, Sir Yori. Ibinaba ni Kamat ang kanyang ulo habang nakaluhod pa rin sa sahig. Humugot ng mahabang hininga si Yori. Pakiramdam niya ay bahagyang nabawasan ang kanyang galit. Pagkatapos, tinulungan niyang makatayo si Kamat. Bagamat nabigo ka sa iyong misyon, nalaman mo pa rin na buhay si Madam Thea at ibinalik sa amin ang balita. Natuklasan mo rin na mayroong isang mahusay na manlalaban sa mga tao. Ang lalaking iyon ay hindi mukhang isang potensyal na malaking banta sa amin mula sa kung ano ang narinig ko sa ngayon. Sabihin, higit pa tungkol sa kung ano ang nangyari ng detalyado. Naiintindihan. Tumango si Kamat. Itinaas ni Kamat ang kanyang kamay at marahang kumaway. Lumitaw ang ilang linya ng mga inscription at umikot sa hangin sa susunod na sandali. Sa sandaling ang mga inscription ay bumuo ng isang bilog, ang mga larawan ng kung ano ang nangyari sa panahon ng labanan ay makikita sa gitna ng bilog. Kumunot ang noo ni Yori. Paano kayang gamitin ng taong iyon ang Chaos Power? Ang Chaos Power ay isang pinakamataas na kapangyarihan na pinagkadalubhasaan lamang ng ating mga tao. Iilan lamang sa mga tao ang nakakabisado sa pamamaraan ng paglilinang. Tanong ni Kamat, Sir Yori, posible bang may nakipagsabuatan sa mga tao mula sa amin at nagturo sa taong iyon ng pamamaraan ng paglilinang para sa Chaos Power? Sino kaya ito, gayunpaman? Ungol ni Yori. Mukhang hindi maiisip ni Yori ang sinuman sa mga dooms na magtuturo sa mga tao ng paraan ng paglilinang para sa Chaos Power. Sir Yori, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Kamat. Sabi ni Yori sa mahinang boses, ipagkalat mo. Babalaan ang Great Races of the Greater Realms tungkol sa Heaven Eradicating Sect at ipaalam sa kanila ang tungkol kay Madam Thea. Dapat may dahilan kung bakit siya nagpakita sa Greater Realms. Dapat nating malaman ang higit pa tungkol sa mga susunod na plano ng human race. Gayun din, makipag-ugnayan sa Watchers of the Primordial Realm. Gusto kong malaman ang pinakabagong pag-unlad sa pagtatatak ng bagong universo ng human race. Naiintindihan. Bahagyang tumango si Kamat. Ibinabahagi ko ang mga larawan ng nangyari noong salakayin namin ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect kasama ang iba pang lahi. Sana, makakuha tayo ng karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang tulong.
Pagkatapos, yumuko si Kamat at nagdahilan. Pagkaalis ni Kamat, umupo si Yori sa malapit na upuan at nag-isip ng malalim. Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa malalim na pagkunot pagkaraan ng mahabang panahon, tinawag niya ang kanyang tagapaglingkod, sabihin mo kay Wyatt na bumalik ka agad dito. Naiintindihan. Nagawa ni James na pagalingin ang karamihan sa kanyang mga pinsala habang nananatili sa loob ng pagbuo ng oras. Sa kasamaang palad, wala siyang oras na maghintay hanggang sa makamit niya ang ganap na paggaling. Bukod dito, hindi siya nagdala ng anumang elixir na dalubhasa para sa paggamot sa mga pinsala na may kaugnayan sa Soul Genesis. Wala nang masyadong oras para sa kanya ngayon. Matapos ang insidente sa Dooms, isa sa mga unang prioridad ni James ay ang bumalik sa kung saan siya huling nakita ng iba. Mabilis na naghanda si James na umalis sa kasalukuyang Chaotic Void para magtungo sa Thalerelm Universe. Habang papalapit siya sa Thalerelm Universe, sinimulan ni James na itago ang kanyang aura ng kaluluwa ng tao. Pagkatapos nito, pinagtibay niya ang soul aura ng Dooms at binago ang kanyang hitsura sa kay Wyatt Dalibor. Pagkatapos, sa wakas ay nakapasok na si James sa Thalerelm Universe at nagtungo sa mga teritoryo ng Angel Race. Hindi niya sinubukang itago ang kanyang presensya habang patungo siya sa Mount Eden, kung saan naninirahan si Prinsesa Leilani ng mga anghel. Komportableng nakaupo si James sa isang upuan sa loob ng manor na itinayo sa gitna ng isang lawa. Sa kabilang banda, itinaas ni Leilani ang kanyang kamay at marahang kumaway sa hangin. Isang gumagalaw na imahe ang lumitaw halos kaagad. Iyon ang eksaktong sandali kung kailan tinutulungan ni James ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect na makatakas. Tumingin si James kay Leilani at nagtanong tungkol saan ito. Kumuha si Leilani ng isang maliit na bote sa mesa at iniabot kay James, na ngayon ay kamukhang kamukha ni Wyatt. Ito ay isang hilang elixir na ginawa ng ating mga tao. Makakatulong ito sa epektibong pagalingin ng halos anumang pinsala. Narito ang isang sugo mula sa Dooms upang makita ka. Sa tingin ko gusto nilang bumalik ka sa iyong base sa lalong madaling panahon. Tinanggap ni James ang elixir at inubos ito sa isang lagok. Pagkatapos, naglagay siya ng time formation sa kanyang sarili at nagsimulang pagalingin ang kanyang mga sugat gamit ang mga kapangyarihang nakuha mula sa elixir. Tulad ng sinabi sa kanya ni Leilani, ang elixir ay napaka-epektibo. Nakamit ni James ang ganap na paggaling sa ilang sandali. Nang mabawi na niya ang time formation, napansin ni James na wala na si Leilani sa tabi niya. Nang tatayo na sana siya sa kanyang upuan, nakita ni James si Leilani na papasok sa pintuan. She said, "Kakakilala ko lang sa envoy. Sinabi ko sa kanya na ikaw ay nasa gitna ng isang saradong pagmumuni-muni at dapat siyang maghintay ng kaunti. Ayoko talagang tulungan siya, pero alang-alang sa Angel Race, wala na tayong masyadong pagpipilian ngayon," naisip ni Leilani. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni James. "Salamat. Kapag nakauwi na ako at natapos ang aking mga gawain, babalik ako dito para makipag-usap sa iyong ama." Pagkatapos, nag-teleport si James sa pangunahing bulwagan kung saan naghihintay sa kanya ang sugo ng Dooms. Magalang na bati ng lalaki kay James, "Mr. Wyatt, gusto ni Sir Yori na bumalik ka sa base namin sa lalong madaling panahon." "Sige." Tumango si James. "Pwede ka munang bumalik. Maghahanda na ako at aalis kaagad papuntang base natin." Paminsan-minsan ay sinusuri ng Dooms ang kinaroroonan ni James. Gayunpaman, nalaman lamang nila na kasalukuyang nananatili si James sa teritoryo ng mga anghel. Hindi nila alam na pansamantalang umalis ang lalaki sa lugar. "Tama ang kutob ko. Mabuti ang ginawa ko sa pamamagitan ng pagmamadali pabalik dito sa sandaling maging matatag ang aking kondisyon. Masyadong matagal kung gugugol ako ng mas maraming oras sa pagpapagaling ng aking mga sugat." Ang Dooms, sa partikular, si Yori, ay maaaring nahuli na noon. Sa kanyang mga taon ng karanasan at kaalaman, maghahinala na sana siya sa akin kung alam niyang nawawala ako. Napaisip si James. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si James matapos makipagkita sa sugo. Gayunpaman, hindi niya sinundan ang lalaki at umalis patungo sa Dooms. Tinubo ang bayan kaagad. Pagkaalis ng sugo, ibinaling ni James ang mga mata kay Jethro, na nanatiling nakaupo sa hindi kalayuan.
Bahagyang yumuko si James sa kanya at lumabas na rin ng kwarto. Sumulpot si Leilani sa main hall noon. Ama, Ma'am, bahagyang tumanggo si Jethro. Pagkatapos, nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga. Hindi ko akalain na lihim siyang lumabas ng teritoryo natin para tulungan ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Ama? Tanong ni Leilani. Sumagot si Jethro, dapat tayong kumilos na parang walang nangyari. Ang kailangan lang nating gawin ay manatiling matyaga at obserbahan ang susunod na mangyayari. Oo, Ama. Umalis si James patungo sa Chaotic Void kung saan matatagpuan ang base camp ng Doom Race di nagtagal pagkatapos noon. Pagdating sa labas ng tamang Chaotic Void, tiningnan muli ni James ang kanyang soul aura para matiyak na walang mali. Pagkatapos, ginamit niya ang Greater Paths para lumikha ng bagong alaala sa kanyang isipan. Ito ay isang pekeng alaala ng pananatili niya sa loob ng teritoryo ng Angel Race sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos, itinago ni James ang kanyang tunay na alaala sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Bagaman hindi ako pinagdudahan ni Yori, hindi ako makakasama kung maging handa para sa posibleng pagtatanong, pagtatapos ni James sa loob-loob. Pagkatapos, pumasok ang lalaki sa Chaotic Void at pumunta sa main hall. Nang makita ni James si Yori sa bulwagan, magalang siyang yumuko sa huli. Sir Yori, nakikipagdebate ako sa isa sa mga Grand Patriarch ng Angel Race nang matanggap ko ang iyong summon. May nangyari bang urgent? Gumawa si Yori ng isang gumagalaw na imahe sa pamamagitan ng paggamit ng mga inscription. Sinimulang panoorin ni James ang mga eksena. Pagkatapos ng huling eksena, nagkomento si James, sino ang nakakaalam na mabubuhay pa si Madam Thea ngayon? Maging ang misteryosong lalaking iyon mula sa human race ay nagpakita na. Tama iyan. Patuloy ni Yori, ito ang dahilan kung bakit kita ipinatawag para sa iyong agarang pagbabalik. Ang mga tao ay nagsimulang isagawa ang kanilang mga plano. Wala na tayong masyadong oras, at mayroon akong apurahang gawain para sa iyo. Gagawin ko ang lahat para matapos ang gawain, Sir Yori. Nagningning ang mga mata ni James sa matinding determinasyon. Ibinigay ni Yori ang kanyang mga tagubilin. Dalhin ang ilan sa ating pinakamahuhusay na lalaki at makipagkita sa mga miyembro ng iba pang lahi. Kailangan kong kunin mo ang mga susi para i-undo ang formation cast sa ibabaw ng santuwaryo na matatagpuan sa loob ng lupain ng Cloud Race. Kunot na kunot ang noo ni James. Sir, ang mga tao ay may isa sa mga susi ngayon. Kahit na nagawa naming kolektahin ang lahat ng iba pang mga susi, hindi namin magagawang i-undo ang pagbuo at ilabas ang Soren Clayman nang wala ang huling susi. Paliwanag ni Yori, nagpadala na ako ng balita tungkol sa mga tao sa iba. Sa tulong ng napakaraming iba't ibang lahi sa Greater Realms, ilang oras na lang bago matagpuan ang mga tao. Kaya, ipaubaya sa akin ang bahaging iyon. Kailangan mo lang tumuon sa pagkolekta ng lahat ng iba pang mga token at ibalik ang mga ito ng ligtas. Naiintindihan. Tatalikod na sana si James at aalis nang tumigil siya sa paglalakad. Tanong niya, Sir Yori, I think mas maganda siguro kung wala akong kasamang lalaki para sa mission na ito. Dapat kong makuha ang mga susi ng mag-isa. Inayos ni Yori si James ng matinding titig. Mabilis na ipinaliwanag ni James, maaaring hindi nasisiyahan o masaktan ang mga tao ng ibang lahi kung ako ay magpapakita sa kanilang mga teritoryo kasama ang isang grupo ng aming pinakamahusay na mga lalaki. Kailangan na nating bantayan ang makapangyarihan at misteryosong lalaking iyon mula sa human race. Sa palagay ko, pinakamahusay na subukan nating maiwasan ang anumang mga salungatan sa iba pang mga lahi. Maaari kong ipakita sa iba ang ating sinseridad sa paglutas ng ating kasalukuyang isyu sa pamamagitan ng pagpunta sa kanilang mga teritoryo ng mag-isa. Sigurado akong mas handa silang ibigay ang mga token. Tumanggo si Yori bilang pagsang-ayon. May point ka. Maaaring isipin ng ibang mga lahi na sinusubukan naming ipahiya o maliitin sila kung magpapakita ka sa kanilang pintuan kasama ang isang malaking tropa ng wala saan. Magiging medyo problemado kung sinuman sa kanila ang magpasya na ayon kami sa anumang punto. Sumang-ayon si Yori sa opinyon ni James. Kung ganoon, dapat mong bisitahin ang ibang mga lahi ng mag-isa. Gawin ito ng maingat.
Subukang huwag hayaang malaman ng iba ang iyong misyon, dagdag ni Yori. Kung magagawa ito, nais kong makuha ang lahat ng siyam na susi nang hindi na alarma ang iba pang mga karera na hindi ang mga tagapag-ingat ng mga susi. Iyon ay dahil karamihan sa mga nabubuhay na nilalang ay tutol sa ideya ng pagpapalaya kay Soren Clayman dahil ang lalaking iyon ay lubhang mapanganib, naisip ni Yori. Sir, ano ang dapat nating gawin kay Soren kapag nakuha na natin ang lahat ng susi? Tanong ni James. Ano sa tingin mo? Napatingin si Yori sa direksyon niya. Agad namang tumugon si James, si Soren ay mula sa human race. Siya ay isang banta sa ating lahat. Matagal na siyang nakulong sa formation. Kahit na hindi epektibo ang porma sayon sa pagsira sa lalaki, malamang na nasa A. Mahinang estado ngayon. Ito ang perpektong pagkakataon para mapuksa natin siya. Kapag mayroon na tayong Blythe Omniscience, sasapitan ni Soren Clayman ang kanyang walang hanggang wakas. Ma'am, tumango si Yori bilang pagsang-ayon. Ikaw at ako ay pareho ng opinyon. Maaari ka nang lumabas para sa misyon. Walang oras para sayangin natin. Naiintindihan. Nagdahilan si James at lumabas ng main hall. Pagkatapos, itinago niya ang kanyang aura at umalis kaagad sa teritoryo ng Doom Race. Sa sandaling nawala si James, si Kamat ay nagkatawang tao sa tabi ni Yori halos kaagad. Sir, sigurado po ba kayo na okay lang na hayaan natin si Mr. Wyatt na gawin ang misyon na mag-isa? Nakakunot ang noo ni Kamat. Mukhang medyo relaxed si Yori. Si Wyatt ay maaaring isang medyo ambisyosong tao, ngunit sa pagtatapos ng araw, siya ay isa pa rin sa aming uri. Higit pa rito, siya rin ang pinakaangkop na tao para sa gawaing ito. Dati, nagawa niyang iligtas ang maraming buhay na nilalang sa sinaunang kaharian. Kung magpapadala kami ng ibang tao para humingi ng mga susi, ang ibang mga lahi ay maaaring hindi handang makipagtulungan. Hindi ka ba nag-aalala na baka tumakbo siya dala ang mga susi pagkatapos makolekta lahat ng mga iyon? O baka gamitin niya ang mga susi para takutin kang gawin siyang patriarch sa halip? Tanong ni Kamat. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Yori. Hindi siya maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay. Kahit na medyo malakas si Wyatt, mawawala sa kanya ang lahat ng mayroon siya sa sandaling tumalikod siya sa akin at binansagan bilang isang taksil. Kung wala ang mga tao ng Doom Race, si Wyatt ay magiging walang tao. Matapos marinig ang mga salitang iyon, hindi na nagkomento si Kamat. Nakatanggap ba tayo ng anumang balita tungkol sa mga tao? Tanong ni Yori. Sumagot si Kamat, nakuha namin ang balita sa Greater Realms. Kami ay nakakakuha ng tulong mula sa iba pang mga lahi sa paghahanap para sa mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect. Naniniwala ako na makakakuha tayo ng higit pang mga update sa lalong madaling panahon. Matapos umalis sa teritoryo ng Doom Race, inactivate ni James ang sigil na iniwan niya kasama si Thea. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang boses ni Thea sa kanyang isipan. James! Ano ang problema? May nangyari ba? Thea, ipinaalam ng Dooms ang lahat ng iba pang lahi tungkol sa atin. Halos lahat ay may kamalayan sa katotohanan na ikaw ay buhay pa. Ginagamit ng Dooms ang mga koneksyon at mapagkukunan mula sa ibang lahi para hanapin ka at ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect. Pagpapatuloy ni James, kailangan mong manatili sa kanilang radar pansamantala. Dapat kang maghanap ng mga universo na halos hindi pinipigilan at itago doon. Kung maaari, dapat kang umalis sa Greater Realms at magtungo sa Primordial Realms sa ngayon. Nag-aalala si James na si Thea at ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay maaaring matagpuan ng kanilang mga kaaway sa lalong madaling panahon. Sa sitwasyon nila ngayon, halos walang magawa si James kung sila ay mahulog sa kamay ng kanilang mga kaaway. Hindi ko kaya, paliwanag ni Thea, na selyuhan na nila ang distrito kung saan matatagpuan ang Primordial Realm, at ang selyo ay maaari lamang alisin ng mga miyembro ng 10 Great Races. Sa kasalukuyan, walang buhay na nilalang ang makakapasok sa sansinukob na iyon dahil sa selyo. Wala bang secret passage na magagamit mo para makarating doon? Yung ginamit mo nung reincarnated ka, mungkahi ni James. Oo, meron. Gayunpaman, maaari lamang itong gamitin para sa mga kaluluwa na makarating sa Greater Realm sa pamamagitan ng reincarnation. Hindi ito magagamit para maglakbay tayo sa Primordial Realm.
Paano ko ito nagawa sa aking pisikal na katawan noong panahong iyon? Curious na tanong ni James. Hindi ko na masasabi sa iyo. Malalaman mo rin sa wakas. Hindi sinubukan ni James na pinindot siya para sa karagdagang paglilinaw. Sa halip, muli niyang pinaalalahanan si Thea. Nasa crucial point tayo ngayon. Dapat kang manatiling mas maingat. Pinadala ako ni Yori Dalibor para kunin ang mga token mula sa ibang lahi. May bago akong plano ngayon. Pagkatapos mangolekta ng mga token, pupunta ako sa teritoryo ng Cloud Race at susubukan kong pumasok sa formation. Pagkatapos, susubukan kong pakawalan si Soren. Dapat kayong lahat ay manatili sa pagtatago hanggang sa marinig ninyo ang balita ng kanyang paglaya. Nakuha ko. Mag-ingat ka rin. Nang matapos na ni James na ibigay kay Thea ang mga kinakailangang update, sumunod siyang nakipag-ugnayan sa Death Demon. Nagpasya si James na bisitahin muna ang Ursa Realm, at gusto niyang makilala siya ng Death Demon sa labas ng Ursa Universe. Napagpasyahan kong pumunta sa ibang opsyon. Pakakawalan ko si Soren at ipaharap sa kanya ang Dooms. Iyan lang ang tanging paraan na makakabili ako ng oras para tumuon sa aking paglilinang. Pagkatapos makuha ang lahat ng token, baka kailanganin ko ang tulong ng Death Demon kapag sinubukan kong pumasok sa teritoryo ng Cloud Race, pag-iisip ni James. Hindi nagtagal pagkatapos niyang dumating sa Chaotic Void sa labas ng Ursa Universe, nakita ni James ang Death Demon at tinawag siya. Matagal na tinitigan ng Death Demon si James. Hindi niya inaasahan na ang isang miyembro ng human race ay may kakayahang gayahin si Wyatt Dalibor mula sa Doom Race at i-pull ito ng napaka-smooth. Ang Death Demon ay nagbigay ng thumbs up kay James. Hindi ka pani-paniwala. Napakagaling mo. Sino ang mag-aakalang ang Great Elder ng Doom Race ay talagang isang tao? Nagawa mong lokohin kaming lahat. Sinalubong siya ni James ng mapaglarong ngiti. Nambobola mo ako. Well, I know for sure na mas mabuting magtrabaho ka para sa akin kaysa kay Yori Dalibor. Ngumiti ng pilit ang Death Demon. Naglagay si James ng sigil sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Kung ang Death Demon ay may anumang intensyon na ipagkanulo siya, mararamdaman ito kaagad ni James. Higit pa rito, maaari niyang panasan ang aking pag-iral ng mabuti sa isang simpleng pag-iisip. Mawawala ako ng walang hanggan, at hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong maipanganak muli o muling magkatawang tao. Naisip ng Death Demon. Ano ang susunod mong galaw? Tanong ng Death Demon. Kukunin ko ang mga token. Hindi na nagpaliwanag pa si James tungkol sa kanyang mga plano. Sa halip, sinabi niya, ang iyong kapangyarihan ay hindi ganap na naibalik. Dapat kang manatili sa loob ng aking imbakan at magsagawa ng closed-door meditation pansamantala. Ilalabas kita kapag kailangan ko ng tulong mo. Naiintindihan. Matapos ilagay ang Death Demon sa imbakan, ibinaling ni James ang kanyang mga mata sa universo na nasa harapan niya. Bamulong siya, kunin muna natin ang token ng mga Ursa. Pumasok si James sa Ursa Universe sa susunod na sandali. Sa bawat hakbang, mabilis at maayos na dumausdat si James sa ilang mga kalawakan. Hindi nagtagal, narating niya ang kanyang destinasyon, ang Ursa Realm. Sa isang iglap, nakita ni James ang pasukan sa Ursa Race's headquarters. Ang mga Ursa ay may napakalaking punong tanggapan dahil pinili ng kanilang mga tao na itayo ito sa isang bulubunduking lugar. Nakikita ni James ang ilang espiritual na bundok mula sa kinatatayuan niya. Isang dambuhalang stone tablet ang itinayo sa tabi mismo ng pasukan sa punong tanggapan. Ang salitang, Ursa, ay inukit sa tablet sa isang archaic script. Saglit na pinag-aralan ni James ang salita sa tablet. Pagkatapos, tumawag siya ng malakas, ang dakilang elder ng lahi ng Doom, si Wyatt Dalibor, ay narito upang salubungin ang mga Ursa. Halos bigla ang umalangaw ang mababang boses ni James sa punong himpilan ng Ursa Race. Sa pangunahing bulwagan sa loob ng Ursa Race's headquarters, maraming light beam ang ibinaba mula sa langit ng sabay-sabay papunta sa sahig. Isang tao ang makikitang lumalabas sa bawat sinag ng liwanag sa susunod na sandali. Wala pang 5 minuto, napuno na ang bulwagan ng daan-daang tao. Sa isang dulo ng bulwagan, si Geril Wagstaff, ang patriarch ng Urses, ay nakaupo sa isang silyong pinalamutian ng masalimuot.
Ang lalaki ay kilala ng marami bilang isang malakas at kilalang tao sa Greater Realms. Sir Geralt, dapat nandito si Wyatt Dalibor para sa token. Sir, hindi natin dapat iabot sa kanya ang token. Kung wala ang token, mawawalan tayo ng lakas laban sa Dooms. Ano ang gagawin natin kung magpasya silang magsimula ng digmaan sa atin kapag nakuha na nila ang token? Ilang matatanda ang kaagad na nagpahayag ng kanilang pagtutol. Bahagyang iwinagayway ni Geralt ang kanyang kamay para pakalmihin sila. Hindi pa kami sigurado kung nandito si Wyatt para sa token. Iimbitahan ko ang lalaki sa main hall, para malaman natin kung para saan siya dito. Nawala si Geralt sa kinauupuan niya pagkatapos sabihin iyon. Ang lalaki ay nag-teleport sa pasukan ng kanilang punong tanggapan sa isang iglap. Nakatayo pa rin si James sa parehong lugar nang makita niya ang isang medyo may edad na lalaki na lumitaw sa tabi ng pasukan. Nakasuot ng asul na mahabang damit ang matikas at mukhang palakaibigan. Nakangiting bati niya kay James, nakakatuwa na dalawin tayo ng Great Elder of the Dooms. Please, sumama ka sa akin. Pagkatapos, inakay ni Geralt si James sa main hall. Pagpasok sa bulwagan, napansin ni James na marami ring matipunong lalaki na Ursa na naghihintay sa silid. Kumunot ang noo niya ng maliit na kunot. Ibinaling niya ang tingin kay Geralt na bumalik na sa kanyang upuan. Sir Geralt, ano po ang ibig sabihin nito? Napakarami mong mga tauhan ang nagtitipon sa pangunahing bulwagan. Ito ba ay isang gawa ng hamon sa akin? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Geralt. Siyempre hindi, Mr. Wyatt. Ikaw ang aming panauhing pandangal. Ang aking mga tao at ang mga matatanda ng Ursa ay narito upang tanggapin ka. Lahat kayo ay dapat mag-alay ng inyong mga pagbati ngayon. Maligayang pagdating, Mr. Wyatt. Umalangaw-ngaw ang boses ng mga lalaking iyon sa buong silid. James curled his lips and started, diretso ako sa punto. Pumunta ako dito ngayon para kunin ang token ng Ursa sa utos ni Sir Yori. Nang marinig ang kanyang mga salita, halos dumilim ang mukha ng matatandang Ursa. Lumapit ang isa sa mga lalaking iyon at tinuro si James. Wyatt Dalibor, sino ka sa tingin mo? Seryoso ka bang naisip na maaari kang pumunta sa aming teritoryo at sabihin ang anumang gusto mo? Napatingin si James sa lalaking naglalabas ng napakalakas na aura sa puntong iyon. Kilala ko siya. Siya ang dakilang elder ng Ursa race. Isa rin siyang napakalakas at bihasang manlalaban. Hindi mabilang na mga mandirigma sa aming panig ang nasawi sa labanan sa Primordial Realm dahil sa lalaking ito. Napaisip si James. Kalmadong tugon ni James, nandito lang ako para sa token. Maaari mong kausapin si Sir Yori kung mayroon kang anumang mga reklamo tungkol dito. Walang intensyon si James na makipag-away sa mga Ursa. Mabilis niyang ipinahiwatig na naroon lamang siya upang tuparin ang mga utos ni Yori. Bukod sa nagpatuloy si James, lahat kayo ay nakatanggap ng balita mula sa Dooms. Buhay pa si Madam Thea ng human race. Higit pa rito, ang misteryosong taong iyon ay madalas ding nagpapakita sa mga kamakailang laban. Nagsimula ng kumilos ang mga tao. Ang ating patriarch, si Sir Yori, ay kakaunting oras na lang ang natitira. Napakahalaga na makuha ni Sir Yori ang Blithe Omniscience at makamit ang ranggo ng Kylem Acme sa lalong madaling panahon. Kapag naabot na ni Sir Yori ang ranggo na iyon, mapapanatili niya ang mga nasa human race at makakabili ng mas maraming oras para sa lahat ng iba pang lahi. Gayunpaman, kung ang mga tao ay nagtagumpay na bumangon at muling magkaroon ng kapangyarihan, tiyak na kailangan nating magdusa sa kanilang galit para sa nangyari sa nakaraan. Nagtataka ako kung ang mga Ursa ay magagawang magkaroon ng pagkakataon laban sa mga tao kapag nangyari iyon. Kalmadong inilatag ni James ang mga katotohanan para sa kanila. Napag-usapan na ni Geralt ang bagay na ito sa mga patriarch ng iba pang mga lahi, at lahat sila ay sumang-ayon na ibigay ang kanilang mga token sa Dooms. Gayunpaman, pakiramdam ko ay nag-aatubili akong ibigay ang token. Ang aking mga tao ay ganoon din ang nararamdaman. Napaisip si Geralt. Wyatt Dalibor, maibibigay ko sa iyo ang token. Itinuon ni Geralt ang kanyang tingin sa lalaking mula sa Doom race. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi. Gayunpaman, kailangan mong lumaban at kumita. Ha! Napatingin si James kay Geralt.
So, gusto mong ayusin ito sa pamamagitan ng away. Alam na alam ko na hindi ako kalaban ni Sir Geralt. Kung ang pagkatalo kay Sir Geralt ang kondisyon para ibigay mo ang token, babalik ako at ipaalam ito kay Sir Yori. I'm sure Sir Yori willing to come and take you up on the challenge. Binanggit muli ni James ang pangalan ni Yori para takutin ang mga Ursa dahil naabot na ng lalaki ang 9th rank of the Omniscience Path. Hindi mo ako aawayin, syempre. Nagpatuloy si Yori, nakipag-usap ako sa iba pang mga patriarch, at lahat kami ay sumasang-ayon na ang Dooms at ang mga tao lamang ang may pagkakataon na umangat upang maging pinakamalakas na grupo sa malapit na hinaharap. Napansin namin kung paano tumaas ang providence ng human race kaysa sa ibang lahi. Kasabay nito, tumaas din ang providence ng Doom race. Hindi ako sigurado kung ikaw o si Yori ang nagdulot ng pagbabago. Gayunpaman, medyo mapanganib para sa ating mga tao na ibigay ang lahat ng ating suporta sa Dooms ngayon. Kung ang iyong mga tao ay nabigo na talunin ang mga tao sa bandang huli, tiyak na tayo ay magiging target din ng mga tao. Matamang nakikinig si James kay Geralt habang patuloy ang lalaki. XSZ. Nagpapaliwanag. Ikaw ang nagtataglay ng Thousand Paths Holy Body, at na-master mo na ang Chaos Sacred Art. Hindi ko pa nahahawakan ang iyong buong potensyal. Kaya naman, hindi ako sigurado kung dapat ba akong magtiwala sa iyo. Kung gusto mong magkaroon ng token ng Ursa, kailangan mo munang makapasa sa 9 trials ng Ursa Race. Nagsalubong ang kilay ni James. Kailangan kong pumasa sa 9 na pagsubok para makakuha ng token. Paano ang iba pang 8 token? Kailangan ko bang dumaan sa isa pang 9 na pagsubok para sa bawat token? Reklamo ni James sa loob-loob. Masasabi na ni Geralt ang iniisip ni James sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mukha. Ang iba pang mga patriarch at ako ay nagkasundo. Kung sumasang-ayon ka na tanggapin ang mga pagsubok, ipapaalam ko sa iba pang mga patriarch at ipadala sa kanila ang kanilang mga token. Matatanggap mo ang lahat ng 9 na token kapag pumasa ka. Yun ang perpekto. Napangiti si James. Marami akong makakatipid sa oras kung gagawin natin iyon. Na-curious ako, pero ano ang 9 na pagsubok ng lahing Ursa? Nagtanong si Geralt, narinig mo na ba ang landas ng langit na paggising? Ang landas ng makalangit na paggising. Naningkit ang mga mata ni James. Hindi niya maalala ang anumang bagay na iyon sa kanyang sariling alaala. Gayunpaman, nakahanap siya ng ilang impormasyon nang sinubukan niyang i-access ang mga alaala ni Wyatt sa halip. Dahan-daang tumango si James. Nabasa ko na ito dati mula sa mga sinaunang scroll ng Doom Race. Ito ay isang landas na umiral mula pa noong unang panahon. Ayon sa mga alamat, ang isang tao na makadaan sa landas ng Heavenly Awakening ay magkakaroon ng potensyal na makamit ang Kylem Acme rank.